Isang kasal na hindi niya pinili. Isang lalaking hindi niya mahal. Isang buhay na puno ng pang-aabuso. Si Selena Cruz ay pinagkasundo sa isang lalaking hindi niya kilala. Si Leonardo Salazar. Isang makapangyarihan at mayamang negosyante. Ngunit ang yaman ay hindi garantiya ng paggalang o pagmamahal. Sa kanyang bagong tahanan, natutunan niyang ang pagiging asawa ay hindi nangangahulugang may karapatan siyang lumaban. Hindi nangangahulugang may halaga siya. Maliban sa pagiging ina ng magiging tagapagmana. At nang maisilang niyang anak ni Leonardo, tuluyan na siyang naging anino. Isang babaeng nakakulong sa isang buhay na hindi niya gusto. Ngunit sa kanyang pagtakas, natagpuan niya si Gabriel. Isang estrangherong handang tumulong sa kanya. Isang lalaking walang utang na loob sa kanya, ngunit nag-alok ng kanlungan. Ngunit kaya ba niyang pagkatiwalaan ito? At higit sa lahat, may puwang pa ba ang isang babaeng tulad niya sa panibagong simula? O habang buhay na lamang ba siyang nakakulong sa isang buhay kung saan siya lang ang nagmamahal at walang nagmamahal sa kanya? Ang hapagkainan sa bahay ng pamilya Cruz ay karaniwang puno ng ingay. Masasayang kwentuhan, hagikika ng magkakapatid, at simpleng tawanan sa hapunan. Ngunit ngayong gabi, bumalot ang nakabibinging katahimikan sa paligid. Ang bawat kutsara tinidor na tumatama sa pinggan ay parang kumakalansing na kampana ng isang hatol na hindi maaaring takasan. Sa dulo ng mesa nakaupo si Selena Cruz, ang 22 taong gulang na babaeng panganay na anak ng mag-asawang Cruz. Kadarating lamang niya mula sa kanyang part-time job at nabigla siya kung bakit ang tahimik ng lahat. "Nay, tay, mga ading, bakit parang ang tahimik ng bahay? Anong meron? Malayo pa ang Kwaresma." "Anak, umupo ka muna at meron tayong napaka-importanteng pag-uusapan." Hindi maintindihan ni Selena ang pagiging sobrang seryoso ng kanyang pamilya. Kaninang umaga lang ang saya nilang nagkukwentuhan habang kumakain sila ng kanilang agahan. "Anong pag-uusapan, ay? Mukhang sobrang bigat yata ng pag-uusapan natin ah. May problema po ba tayo? Anong ibig mong sabihin, ay?" Mababa at nanginginig ang tinig ni Aling Clara. Nakahawak si Aling Clara sa kanang kamay ng kanyang asawa, si Mang Roldan. Ang mga mata nito ay puno ng pagluha, ngunit wala ni katiting na pagsisisi sa kanyang muka. "Anak, ikaw ang magiging asawa ni Leonardo Salazar. 1 buwan mula ngayon, ikakasal ka na sa kanya." Para bang nawala ang lahat ng ingay sa paligid, napalingon si Selena sa kanyang ama. Umaasang may kahit na anong pagtutol ito sa sinabi ng kanyang ina. Pero nanatiling nakayuko si Mang Roldan, hindi makatingin sa kanya. "Ikakasal? Sa lalaking hindi ko pa nakikita? Sa lalaking hindi ko kilala? Nay naman, ano ba to? Pinaprank niyo ba ako? May camera ba dito?" Hindi niya maintindihan. Bakit? Bakit siya? At bakit kasal ka agad? Ano ba talaga ang meron? "Anak, wala tayong magagawa. Matagal na tayong may utang sa pamilya Salazar. Ilang taon na tayong hindi makabayad. At kung hindi natin ito tutuparin, mawawalan tayo ng tirahan. Nakasangla sa kanilang lupang ito, pati ang tindahan natin. Wala tayong ibang paraan para mabayaran sila. Anak, itong lupa ang tanging alaala natin mula sa iyong lolo't lola." "Nay, yung utang, masosolusyonan naman yan eh. Magtulong-tulong tayo, Nay. Ilan tayo? 5 kaming magkakapatid. Magtutulungan tayo, Nay. Magbenta tayo sa bangketa ng kahit na ano para makabayad. Nay, hindi naman siguro kailangang umabot sa ganyan, Nay. Bakit parang gumagalaw naman tayo na walang pag-asa? Nay naman." Napakapit siya sa gilid ng mesa. Pilit nilalabanan ng panginginig ng kanyang katawan. Hindi ito patas. Hindi siya isang bagay na maaaring ipasa sa iba. "Anak,
Hindi mo naiintindihan. Hindi lang ito basta utang na pera. Kinausap kami ng may-ari kanina, anak. Pinagbantaan niya na rin ang buhay namin ng tatay mo. Kaya parang wala na tayo talagang magagawa, kundi sumunod sa kasunduan nila. Napahawak sa dibdib si Selena. Pilit nilalabanan ng lumuluhang mga mata. Pero Nay, ako ang kapalit. Ako ang gagawing kabayaran. Nay naman, unang-una sa lahat, bakit ba kayo nagkautang? Hindi ko naman kasalanan kung bakit nagkautang kayo, Nay. Ginagawa ko lahat para makatulong sa inyo, Nay. Tapos, gaganituhin niyo ko? Kung may ibang paraan lang, anak, hindi namin gugustuhin ito. Napalingon sa ama si Selena. Puno ng hinanakit ang kanyang boses. Pero may ibang paraan, Tay. Hindi niyo lang hinanap. Mas pinili niyong ipamigay ako sa hindi ko kilala kaysa paghirapan nating bayaran ng pagkakautang. Kung hindi tayo papayag, anong gagawin natin, Selena? Mamamali mo sa kalsada. Matutulog sa lansangan kasama ang mga kapatid mo. Yang kapatid mong si Rex, paano na siya, anak, kung hindi ka pipirma sa kasunduan? Anong mangyayari sa atin? Alam mo ba kung gaano kabigat ito sa amin? Wala namang problema sa amin ng tatay mo kung mauuna kaming mamatay. Pero kayo, anak, paano kung patayin kayo? May mga magagandang kinabukasan pang nakaabang sa inyong lahat, anak. Pero Nay, kasal to. Buhay ko ang pinag-uusapan natin. Hindi ito katulad ng lupa na pwedeng isangla. Hindi ito negosyo na pwedeng isara. Paano kung hindi ako mahalin, Nay? Paano kung hindi ko siya mahalin? Paano kung maging impyerno ang buhay ko sa kanya? Matututunan mo rin siyang mahalin, anak. Hindi ka namin ibinenta, anak. Isa itong kasunduan. Hindi ka rin naman mapapariwara. Napakayaman ng pamilya Salazar. Magiging maganda ang buhay mo. Hindi ka tulad dito sa atin na halos butot balat ka na, kakakayod para sa amin. Pero hindi ko siya mahal. Hindi ko siya gusto. Matututunan mo rin siyang mahalin. Doon na napuno si Selena. Napalakas ang kanyang pagtayo mula sa upuan, dahilan para matumba ang pinggan sa harapan niya. Hindi lahat ng bagay natututunan ni Nay, at hindi niyo ako pag-aari para ipamigay sa iba. Agad na pumasok si Selena sa kanyang kwarto at doon siya umiyak ng umiyak. Nang maghating gabi na, tahimik ang buong bahay. Maliban sa marahang kaluskos ni Selena, habang itinatali ang bag sa kanyang likuran. Sa dibdib niya, ramdamang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Hindi niya kayang manatili rito. Hindi siya papayag na maging asawa ng isang estrangherong hindi niya kilala. Wala siyang konkretong plano, pero isa lang ang sigurado. Kailangan niyang umalis. Mabilis niyang binuksan ang pinto, at sa unang pagkakataon, tinakasan niyang sariling tahanan. Naglakad siya ng mabilis, halos tumatakbo. Wala siyang ideya kung saan pupunta. Hanggang sa bumuhos ang malakas na ulan. Sa dilim ng gabi, natagpuan niya ang sarili sa isang waiting shed sa tabi ng isang bakanteng lote. Basang-basa na siya at nanginginig sa lamig. Pumikit siya. Sinusubukang pigilan ng mga luhang nag-uunahang bumagsak sa kanyang mga mata. Ano na ang gagawin niya ngayon? Isang malalim na boses ang gumising sa kanyang diwa. Miss, ayos ka lang? Napamulat siya at sa kabila ng ulan. Naaninag niya ang isang lalaking nakatayo sa harapan niya. Matangkad dito, may matipunong pangangatawan, at nasa huling bahagi na ng kanyang 30s. Hindi mukhang mayamang tao, pero hindi rin mukhang masama. Nakakunot ang noo nito habang pinagmamasdan siya. Para bang nag-aalalang lapitan siya. Sino ka? Dapat ako ang magtanong niyan. Bakit mag-isa ka rito sa ulan? Delikado to, miss. Nanginginig na si Selena sa lamig. Hindi niya alam kung dapat ba siyang magtiwala. Pero wala na siyang pagpipilian. Mas mabuti na ito kaysa mamatay sa gitna ng ulan. Hindi na siya nakasagot. Ang huling naalala niya bago siya nawala ng malay ay ang malakas na pagdagundong ng kulog
at ang marahang pagyakap ng dilim sa kanyang ulirat. Nagising si Selena sa loob ng isang maliit na kwarto na gawa sa kahoy. May simpleng kama, isang maliit na mesa, at isang lumang aparador sa gilid. Sa kanyang katawan, suot niya ang isang oversized na puting t-shirt. Hindi ang damit na suot niya kagabi. Mabilis siyang bumangon. Hawak ang kumot na nakabalot sa kanya. Anong nangyari? Bago pa siya makapag-isip ng kung ano, bumukas ang pinto at pumasok ang lalaking nagdala sa kanya. May dalang tasa ng mainit na inumin nito. Gising ka na pala, buti naman. Ang taas ng lagnat mo kagabi. Baka sa mukha nito ang pag-aalala. Pero si Selena ay napuno ng kaba. Pinagsamantalahan ba siya? Ginawa ba sa kanya ng lalaking ito ang hindi niya inakala? Anong ginawa mo sa akin? Bakit ito ang suot ko? Nasaan yung damit ko kagabi? Bahagyang nagulat ang lalaki sa akusasyon, pero hindi ito nagalit. Wala akong ginawang masama sa'yo. Wala kang dapat ikatakot. Nanginginig ka na kasi kagabi. Baka kung magkasakit ka kaya binihisan kita. Pero wag kang mag-alala. Hindi kita hinubaran, okay? At wala akong nakita dyan sa private parts mo. Pinalitan ko lang suot mong t-shirt. Tahimik na sinilip ni Selena ang loob ng kanyang kumot kung intak nga ang kanyang mga damit pang loob. Natawa na lamang ang lalaki nang makita niya ang ginawa ni Selena. Napailing pa ito habang itinaas ng lalaki ang dala niyang tasa para sa dalaga. Uminom ka muna, mainit yan, para lumakas ka kaagad. Kahit hindi pa sigurado, tinanggap ni Selena ang tasa. Hindi niya alam kung bakit pero sa kabila ng kanyang takot, may isang parte ng puso niyang nagsasabi na hindi masamang tao ang kaharap niya. Anong pangalan mo? Gabriel, pero Gabi na lang. Tumango siya sa kadahan-dahang lumagok ng inumin. Habang naramdaman niyang bumabalik ang init sa kanyang katawan, hindi niya maiwasang mapaisip. Inumin mo na yung kape mo habang mainit pa. Salamat. Ano nga ang pangalan mo? Dahil sa pag-aalangan ni Selena, ay hindi niya sinabi sa lalaki ang totoong pangalan niya. Maris po. Naupo si Gabi sa kanyang harapan at tahimik na inoobserbahan ng dalaga habang humihigop ng kanyang kape. Mukhang wala ka bang 20 ah. Bata ka pa para gumala mag-isa sa 10 oras ng gabi. Iniiwas ni Selena ang kanyang tingin at mahinang sumagot sa sinabi ng kaharap niyang lalaki. 22 na po ko. Hindi na ako minor. Tumango si Gabi, pero halatang hindi kumbinsido sa sagot ni Selena. Masyado ka pa ring bata para matulog sa lansangan. Tsaka delikado ang ginawa mo kagabi ah. Mabuting at ako ang nakakita sa'yo. Nako, kung mga adik ang nakakita sa'yo doon, malamang pinagsamantalahan ka na nila. Saan ka ba kasi talaga galing? Sa amin. Napangisi ng bahagya si Gabi sa sagot ni Selena, pero seryoso ang tono ng magsalita muli. Alam kong hindi mo ko kilala at wala kang obligasyong sagutin ang tanong ko. Pero anong klaseng problema ba ang dinaranas mo para piliin mong magpalaboy sa ulan kaysa umuwi? Batid sa kilos ni Selena ang takot at pag-aalinlangan kaya inikot niya na lamang ang daliri niya at tasa sabay nag-iwas ng tingin. Wala namang problema, napadaan lang talaga ako. Sa tanda ni Gabi, basang-basa niya ng mga katulad ni Selena. Tumingin siya ng diretso kay Selena, para bang binabasa ang mukha nito. Kung wala kang problema, bakit takot na takot ang itsura mo? Bata, may mga bagay sa buhay na hindi pwedeng takasan. Kung may iniwan kang problema sa inyo, mas mabuting harapin mo yon bago pa mahuli ang lahat. Hindi mo naiintindihan. Tama ka, hindi ko alam ang pinagdaraanan mo. Pero may isang bagay ang sigurado ko. Kung ano man yan, hindi mo kailangang harapin ng mag-isa. Napatingin na lamang si Selena kay Gabriel. Tila nagulat sa sinabi nito.
pero agad ding yumuko. Muling nilaro ang tasa sa kanyang kamay. Hindi kita pipilitin magsalita. Pero bata, kung kailangan mo ng matutuluyan ngayong gabi, dito ka na muna ha, para safe ka. Pero bukas, mas mabuting umuwi ka na. O siya, ako'y magtatrabaho na muna sa aking garden. Mag-relax ka muna dyan. Sinundan ni Selena ng tingin si Gabby at napahanga siya sa kabaitan ng binata. Medyo matanda na rin tignan si Gabby. May slight grace na ang kanyang buhok pero built ang katawan. Halatang regular ang pag-exercise at mukhang maingat din sa kanyang kinakain. Hindi maiwasan ni Selena na magwapuhan sa lalaki kahit alam niyang masyado nang malayo ang kanilang age gap. Sa isip ni Elena, ano ba tong utak ko? Pinagdidiskitahan ko pang matandang to? Nako, erase sa utak. Ano na kaya ang mangyayari sa kanyang pamilya ngayong wala na siya sa kanilang tahanan? Magagawa kaya ng pamilya Salazar ang kanilang banta sa kanilang pamilya? Tahimik na umiinom ng kape si Selena habang nakaupo sa kahoy na bangko sa labas ng maliit na bahay ni Gabriel. Mula sa kinatatayuan niya, tanaw niya ang mahamog na bundok at ang mapayapang paligid. Isang panandali ang pahinga mula sa gulong iniwan niya. Nakatayo sa tabi niya si Gabriel, nakasandal sa poste ng bahay. Tahimik din siyang nakatitig sa malayo. Siya na ang bumasag sa katahimikan. Sigurado ka bang kaya mo nang umalis? Malamig pa rin ang pakiramdam ni Selena. Kahit nakapagpahinga siya, ramdam pa rin niya ang panghihina ng kanyang katawan. Pero hindi niya maaaring ipakita yon. Oo, salamat sa pagtulong mo. Pero kailangan ko nang bumalik. Bahagyang tumango si Gabriel. Pero halata sa itsura niya na hindi siya kumbinsido. Hindi ko alam kung anong tinatakasan mo. Pero minsan, mas mabuting harapin ang problema kaysa takbuhan ito. Hindi kasi yan matatapos hanggat patuloy mo yang iniiwasan. Napatigil si Selena. May isang bahagi ng isip niya na nagsasabing, totoo ang sinabi ni Gabriel, pero hindi pa rin niya ito matanggap. Hindi mo naiintindihan. Baka nga, pero isang bagay lang sigurado ko. Kahit saan ka magpunta, dadalhin mo pa rin ang bigat ng iniwan mo. At kapag hindi mo yon hinarap, lalo lamang iyong lalala. Pinagdaanan ko na rin yung pinagdaanan mo nung bata pa ako. Laking pagsisisi nga kasi wala. Mapusok ako nun Humigpit ang hawak ni Selena sa tasa. Hindi siya sumagot. Maya-maya ay muling nagsalita si Gabriel. Hatid na kita. Umiling siya. Hindi na, kaya ko na to. Muling tumango si Gabriel, bagamat halata sa mga mata niya ang pag-aalala. Kung sakaling kailanganin mo ng tulong, alam mo na kung saan mo ko hahanapin Hindi na sumagot si Selena. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad palayo. Mahirap man pero kailangan niya nang iwan ang tahimik niyang naging kandungan, habang sobrang ingay ng kanyang puso't damdamin. Yung bahay ni Gabriel ang nagsilbing pahingahan niya at kanlungan niya. Sa kakarampot na oras na yon, nagkaroon siya ng panandaliang kapayapaan. Bago pa man siya lumabas sa bakod ng bahay ni Gabriel, muli niya itong nilingon. Bit-bitang tanong na, makakabalik pa kaya ako sa bahay na ito? Sa bawat hakbang ni Selena palayo sa bayan, ramdam niya ang bigat ng kanyang sitwasyon. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Pero ang alam niya lang, hindi siya maaaring bumalik sa tahanang nagbenta sa kanya. Ngunit bago pa siya makalayo ng tuluyan, isang pamilyar na tinig ang tumawag sa kanya. Selena? Ikaw ba yan? Napalingon siya at nakita niya ang matalik niyang kaibigang si Shirley. Humahangos at baka sa mukhang pag-aalala. Shirley? Selena, hindi mo ba alam kung anong nangyari sa tatay at nanay mo kahapon? Saan ka ba kasi nagpunta? Nanlumo si Selena. Alam niyang hindi magiging madali ang pagtakas. Pero hindi niya inakala na ganito kabilis siya mahahanap.
Bago pa siya makasagot, hinawakan ni Shirley ang kamay niya. "Selena, ang tatay mo!" Napahinto siya. "Ano? Anong nangyari kay tatay?" Dahan-dahang umiling si Shirley. Ang mga mata nito ay nag-uumpisa ng mapuno ng luha. "Pinadukot siya ng mga pinagkakautangan niya, Selena. Ginulpi siya ng walang awa." Biglang bumigat ang mundo ni Selena. Hindi na niya naisip ang ibang bagay. Hindi niya na naisip ang sariling plano. Ang tanging pumuno sa isip niya ay ang imahe ng kanyang amang bugbog sarado, naghihingalo, dahil sa isang kasalanang hindi naman niya ginawa. Mabilis siyang tumakbo pabalik sa kanilang bahay. Nagkalat ang dugo sa sahig. Napahinto siya sa may pintuan. Hinihingal. Titig na titig sa nakahandusay na katawan ng kanyang ama. Namamaga ang mukha nito. Duguan ang mga labi at hirap sa paghinga. "Tay!" Hindi niya napigilan ang sariling lumuhod sa tabi nito. Mahina itong ngumiti nang makita siya. "Anak, buti at bumalik ka." Napakuyom ang kamao ni Selena. Alam niyang hindi perpekto ang kanyang pamilya. Alam niyang may pagkakamali sila. Pero hindi sila karapat-dapat sa ganitong pagtrato. Biglang napuno ng galit ang puso niya. Hindi siya maaaring manatili sa dilim. Hindi siya maaaring magtago habang sinisira ng pamilya Salazar ang lahat ng mahal niya sa buhay. Tumayo siya. Mariing pinahid ang luha sa kanyang mga mata. Alam niya na ang gagawin. Dumating siya sa malaking bahay ng pamilya Salazar, hindi para magmakaawa, kundi para lumaban. Pinagbuksan siya ng isang kasambahay. Halatang gulat sa biglaan niyang pagdating. Pero hindi niya to pinansin. Dumiretso siya sa sala. Diretsyong tinapunan ng matatalim na tingin ng mga nakaupong miyembro ng pamilya Salazar. "Nasaan si Leonardo?" Napatingin sa kanyang matandang Doña Felicia, ang matriarka ng pamilya. Pinagmasdan siya nito mula ulo hanggang paa. Parang sinusuri kung nararapat ba siyang kausapin. "Anong ginagawa mo rito, Selena?" Humigpit ang panga ni Selena. "Ano pa? Para tapusin ang kasunduang to." Nagpalitan ng tingin ng pamilya Salazar. Mukhang hindi nila inaasahan ang biglaan niyang pagdating, lalo na ang bagsik sa kanyang boses. "At ano naman ang ibig mong sabihin?" Itinaas ni Selena ang kanyang baba. Walang takot na hinarap ang pamilya. "Ikasal niyo na kami ngayon. Ngayon din mismo. Kung hindi, kakalimutan ko na ang lahat ng kasunduang to kahit kailan at hindi niyo na ako mapapapayag." "Napakatapang mo namang bata ka para sumugod dito at magdikta kung kailan magaganap ang kasal." Nagtagpo ang matalim nilang mga mata. Ngunit hindi natinag si Selena. Humigpit ang kanyang kamao, pero pinanatili niyang kalmado ang kanyang boses. "Wala na akong pakialam sa kasunduang ito. Pero kung ito lang ang paraan para hindi na muling madamay ang pamilya ko, gawin na natin ngayon." Bahagyang umangat ang kilay ni Doña Felicia. Tila aliw na aliw siya sa pinapakitang tapang ni Selena. "At paano mo naman nasiguradong tatanggapin ka namin ngayon? Isang takas na walang respeto sa napagkasundo ang kasal." Napangisi si Selena. Isang ngiting puno ng hinanakit. "Huwag kang mag-alala, Donya. Hindi ako bumalik para makiusap. Bumalik ako para ipaalala sa inyo na kung gusto niyong maisakatuparan ng kasunduang to, kailangan ninyong sundin ang gusto ko ngayon." Nagdilim ang mukha ng Donya. "Wala ka sa posisyon para magtakda ng kondisyon, Selena." "At ano naman ang posisyon ninyo kung tatanggihan ko ang kasal?" "Wala. Hindi ako natatakot sa inyo, Donya. Wala na akong takot dahil wala namang mawawala." Natahimik ang buong silid. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi ang pamilya Salazar ang may kontrol sa sitwasyon, kundi ang babaeng akala nila'y kaya nilang paikutin. Tumayo si Doña Felicia. Ang kanyang tingin ay mabigat at malamig.
Huwag mong subukang banggain ang pamilyang to, iha. Kung akala mong ikaw ang may alas, nagkakamali ka. Isang matapang na hakbang ang ginawa ni Selena palapit sa Donya. At kung akala ninyo, kaya nyo kung paikutin gaya ng ginawa ninyo sa aking ama, mas nagkakamali kayo. Hindi ako mahina, Donya. At kung gusto ninyong matuloy ito, ngayong araw ang kasal, o hindi na kailanman. Nagtama ang kanilang paningin. Dalawang matitigas na espiritong nag-uumpugan. Alam ni Selena na may hinahanda pang plano ang pamilya Salazar. Alam niyang hindi magpapatalo ang mga to. Pero isang bagay ang sigurado niya. Simula ngayon, siya nang may hawak sa kanyang kapalaran. Natahimik ang buong silid. Sa unang pagkakataon, siya ang may kontrol. Alam niyang hindi papayag ang pamilya Salazar na mawala ng kasunduan. At alam niyang ito lang ang paraan para protektahan ang kanyang pamilya. Hindi siya magpapatalo. Sa isip-isip ni Selena ay umaalingaw-ngaw ang mga salitang, "Sige, kayo muna ngayon. Pero tandaan niyong may katapusan din kayo. At sisiguraduhin kong ako ang tatapos sa kahibangan niyong lahat." At kahit hindi pa niya nakikita si Leonardo, alam niyang ito ang simula ng laban niya. Ang tahimik na bulwagan ng mansyon ng mga Salazar ay tila sumasalamin sa bigat ng sitwasyong kinasasadlakan ni Selena. Napakalamig ng hanging dumadampi sa kanyang balat. Ngunit hindi ito sapat para pakalmahin ang kumakabog niyang dibdib. Sa harap niya, nakatayo ang lalaking ipinagkasundo sa kanya, si Leonardo Salazar. Guwapo ito, hindi niya maikakailayon. May matangos na ilong, mapupungay na mga matang tila laging may lambing. At labi na mukhang bihasa sa pagsasalita ng matatamis na salita. Ang kanyang maamong mukha ay tila kabaligtaran ng reputasyon niya bilang isang babaero. Sa unang tingin, hindi mo akalain na kaya nitong manakit ng damdamin ng isang babae. Ngunit hindi nagpadala si Selena sa panlabas na anyo nito. "So, ikaw si Selena Cruz." Basag ni Leo sa katahimikan. Malamig ang kanyang tono, ngunit may bahid ng interes sa kanyang mga mata. "At ikaw si Leonardo Salazar, hindi ba?" Matapang na sagot ni Selena. "Mukhang pareho tayong walang choice sa sitwasyong to." Sa tingin ni Selena ay hindi siya magiging bet nitong si Leo. Tila sanay ito sa mga magarbong mga babae. Yung elegante at talagang may say sa buhay. Kaya yun ang naging bungad niya sa binata. Napangiti si Leo, bahagyang natatawa sa sagot niya. "Mukhang pareho nga, at kung tutuusin, hindi rin ako sabik na magpakasal." Tumaas ang isang kilay ni Selena. "Good, pareho pala tayo ng iniisip. Ayoko ring magpakasal sa isang estrangherong hindi ko kilala." Muling tumawa si Leo. Bahagyang umiling. Halata kay Elena ang inis sa sitwasyong kinasasadlakan. "Mukhang mas matapang ka kaysa sa inaasahan ko. Akala ko'y isa kang mahinhin at masunuring dalaga." "Mukha lang ba akong mahinhin sa tingin mo?" Sagot niya habang nakatingin ng diretso sa mga mata ni Leo. Umiling ito. "Hindi. At sa totoo lang, nagugustuhan ko yan. Mas gusto ko nang malaman kung sino ka, kaysa pilitin ang maging isang taong hindi ka naman." Sa unang pagkakataon, nagdalawang isip si Selena kung tama bang agad niyang husgahan si Leo. Oo, masamang reputasyon nito. Pero iba ang kilos niya ngayon. Walang bahid ng kayabangan. Walang pilit na pangaakit. Para itong isang simpleng lalaking gustong makilala ang isang babaeng itinakda sa kanya. "Ihahatid na kita pa uwi." Alok ni Leo matapos ang ilang minutong katahimikan. "Hindi na kailangan." Mabilis na tanggi ni Selena. "Wala akong sinabing kailangan. Sinabi ko lang na gusto kong gawin yon. Yung ihatid ka." Sagot ni Leo nakangiti. "Naku, tigilan mo nga ako sa mga style mong yan, Leo. Hindi bagay ang maging gentleman sa'yo. Aasawahin mo din naman ako eh. Hindi mo na ako kailangang ihatid. Marunong naman akong maglakad."
Nako, I'm not being gentleman, no? Gusto ko lang lumabas ng bahay, magpahangin. Alam mo namang binabantayan din nila ako, hindi ba? So at least, kung ihahatid kita, may rason na naman akong magyosi sa labasan, hindi ba? Ewan ko sa'yo, sige na nga. Wala nang nagawa si Selena kundi sumama sa kanya. Pagdating sa bahay ng mga Cruz, pagkababa ni Leo sa sasakyan ay agad siyang sinalubong ng malamig na tingin ng mga kapatid ni Selena. Naramdaman ni Selena ang tensyon, ngunit hindi niya to pinansin. Kayo po pala si Leo Salazar? Ani Shine, ang kanyang nakababatang kapatid, na may bahid ng pangiinsulto ang tono. Leo na lang. Nakangiting sagot ni Leo. Tumalikod na lang din kaagad si Shine nang magsalita na si Leo. Paraan niya ito ng pagpapakita na hindi niya nga gusto ang lalaking kaharap niya. At mukhang hindi niyo nga ako gusto. Matalino naman po kayo. Ang dali niyo namang makagets. Buti na lang. At least hindi na namin kailangang makipagplastikan sa'yo, hindi ba? Sarkastikong sagot ng isa pa niyang kapatid. Natawa si Leo. Tila nagugustuhan ang pagiging prangka ng pamilya ni Selena. Sa halip na mapikon, mas lalo siyang naging interesado. Selena, mukhang hindi madali ang buhay mo dito Kaya ka pala matapang. Hindi mo na kailangang malaman ang buhay ko, Leo. Tapos na ang trabaho mo rito. Pwede ka nang umalis. At baka mamaya ay hanapin ka pa ng mama at papa mo sa mansyon. Mahirap na. Baka mamaya sabihin pa nilang kinidnap kita. Umuwi ka na. Napangiti si Leo at tumango. Sige, pero gusto ko sanang bumisita ulit para naman mas makilala kita. Wala naman tayong choice kundi ang pagtiisan ng isa't isa, hindi ba? Hindi sumagot si Selena, pero nginitian niya ng napaka-plastic ng ngiti si Leo. Nang umalis si Leo ay doon niya lang naramdaman ang bigat ng sitwasyon. Isang lalaking hindi niya gusto ang itinakdang makasama niya habang buhay. At ngayon, tila may interes pa sa kanya. Sa pag-alis ni Leo ay agad na napansin ni Selena ang tatay niyang nagpe-prepare ng kahoy na gagamitin nilang pangluto ng kanilang hapunan. Habang tinutulungan niya ang kanyang ama sa pag-prepare ng kahoy, ay nagsalita ito. Selena. Mahina ang tinig ng kanyang ama. Tila ba nag-aalangan? Anak, patawarin mo ko. Natigilan si Selena. Bago niya dahan-dahang binitiwan ang kahoy na hawak niya. Pa, wala kayong dapat na ihingi ng tawad. Umiling ang kanyang ama. Dapat ako ang nagprotekta sa inyo. Dapat ay ako ang humarap sa problema. Pero ikaw ang nagdala ng bigat na to. Saglit na natahimik si Selena. Naramdaman niya ang bigat ng emosyon sa tinig ng kanyang ama. Alam mo tay, gusto ko sanang magalit. Gusto kong sisihin kayo. Pero anong silbi ng galit? Mas mabuti pang tanggapin ko na lang ang kapalaran ko kaysa hayaan kong masaktan pa kayo. Hindi ko po kayang makitang sinasaktan kayo ng iba tay. Alam ko naman tay na kung hindi lang tayo mahirap, may magagawa ka naman talaga Sige lang tay, ipaghihiganti ko ang pamilya natin. Lumapit siya sa ama at hinawakan ito sa kamay. Ang mahalaga ngayon, hindi na nila kayo masasaktan ulit. Kung kailangan kong tiisin ang lahat ng to para sa inyo, gagawin ko. Lumuluhang niyakap niya ang kanyang ama. Selena, sana'y dumating ang araw na maging malaya ka rin. Tay naman, lahat naman ng kasamaan may hangganan Kaya chill ka lang tayo, okay? Magiging maayos din ang lahat. Habang nagwawali sa kanilang bakuran si Selena, ay dumating ang kanyang makulit na best friend. So paano? Ready ka nang maging Mrs. Selena Salazar? Tukso ni Shirley, nang halatang nangaasal sa kanyang matalik na kaibigan. Napairap si Selena. Baka gusto mo ikaw na lang. Pwede rin. Kung singgwapo ni Leo yung mapapangasawa ko, hindi na ako tatanggi. Napangiti si Selena sa biro ni Shirley. Sa kabila ng bigat ng kanyang sitwasyon,
Nagpapasalamat siya na may kaibigan siyang nagpapagaan ng loob niya. Pero seryoso si Lena. Biglang lumalim ang tono ni Shirley. Wala ka pa ring balak tumakas? Huminga ng malalim si Selena. Kilalang kilala siya ng kaibigan niyang si Shirley. Kaya alam niyang may mga ganitong pagtakas din naman siyang iniisip. Sa totoo lang Shirley, hindi ko alam. Pero may isang bagay ang sigurado ko. Ayokong may masaktan pa sa pamilya ko. Kaya kahit ayaw ko, kakayanin ko. Alam mo ba besh na sukang-suka ko sa pamilya nila? Well, oo. Guwapo nga naman talaga si Leo. Pero hindi sapat ang kagwapuhan niya para mapasunod ako best. Ewan ko. Nakakasuka talaga ang pamilya nila. Lalo na ang mommy niyang ingrata. Tumingin si Shirley sa kanya nang may lungkot. In fairness, Bes ha? Ramdam ko yung inis mo. Pero Bes, ang tapang mo. Pero sana dumating ang araw na may magtanggol din sa'yo. Gaya ng pagtanggol mo sa pamilya mo, no? Ewan, Bes. Talaga, bahala na si Batman sa akin ngayon. Ito na lang ang gawin natin, Bes. Para hindi ka masyadong ma-stress. Maging thankful ka na lang na at least gwapo din ang mapapangasawa mo. Tsaka mukhang masarap, Bes. Alam mo ikaw, sira ka talaga. Hay, sa ganitong sitwasyon talaga, pinagtitripan mo pa ako? Hindi naman. Kaya lang alam ko naman eh. Kita ko naman sa mukha mong parang masisira na ang ulo mo. Sandali, Bes. Pag kayo nakasal, ay naku, Bes. Siyang magiging first kiss mo at makaka-first chuchu mo. Ay naku, wait. Hindi ka na nakakatuwa, Shirley. Sorry na, pinapatawa lang naman kita, Bes. Tandaan mo, nandito lang talaga ako para sa'yo, ha? Huwag kang mag-alala. Magiging bisita mo ako palagi sa mansyon. Makikikain ako dun, di ba? Kahit paano, mapirahan man lang natin yung lecheng yun. Nako, ako, may mga plano na ako. Hindi ko muna gagawin ngayon pero sisiguraduhin kong hindi kami maiiwang nasa baba sa kahibangan nilang tubes. Makikita din nila ang katapat nila. Nagdaan ang ilang araw mula nang magkasundo sina Selena at ang pamilya Salazar sa kasal. Hindi pa rin niya matanggap ang kapalarang naghihintay sa kanya. Ngunit wala na siyang magagawa. Sa kabila ng kanyang galit at pangamba, hindi niya maiwasang mapansin na nagbabago ang pakikitungo sa kanya ni Leo. Simula nang ipahayag ni Selena ang kanyang matapang na desisyon na ituloy ang kasal, unti-unting nagpakita si Leo ng ibang muka. Mas naging maasikaso ito. Tila ginagawa ang lahat upang mapaniwala siyang may posibilidad silang magkasundo. Pero ano nga kaya ang laman ng puso ni Leo? Totohanan nga kaya talaga ang pakay nito? Isang hapon nasa labas ng lumang bahay sina Selena. Nabigla si Selena nang marinig niya ang pagkatok sa kanilang lumang pinto. Agad siyang tumayo mula sa kanyang inuupuan at binuksan ang kanilang pinto. Hindi niya inaasahan ang kanyang nakita sa kanyang pagbukas. Sa kanyang harapan, bumungad si Leo. Nakaputing polo at nakangiti. Ang kanyang maamong mukha ay parang may kakaibang sinag sa araw na yon. Oh, Leo, anong hangin naman ang nagdala sa'yo rito? Tanong ni Selena. Bahagyang nakakunot ang kanyang noo. Ano pa nga ba? Siyempre, susunduin kita. Labas tayo. Dapat kasi masanay ka na sa presensya ko. Hindi magtatagal magiging asawa mo na ako. Mas mabuti pang masanay ka na sa pagmumukha ko, hindi ba? Tila nangungutya si Leo sa kanyang sagot kay Selena. Nakapamulsa pa si Leo at hindi inaalis ang ngiti sa labi. Labas? Pinakita ni Selena ang kanyang pagiging maldita sa pamamagitan ng pagtaas ng kanyang kilay. Ano namang kalokohan to, Leo? Alam mo, kung inuuto mo lang ako, mas mabuti pang pumirmi ka na lang dun sa bahay niyong Magarbo. At tigil-tigilan mo nga ako sa mga kaek-ekan mong yan. Masyado ka namang seryoso, Selena. Lumabas ka naman at mag-enjoy kahit minsan. Puro ka na lang kasi trabaho. Maganda din naman mag-unwind paminsan-minsan. Kaya sige na, halika na. Maghanap ka na lang ng ibang makakasama, Leo. Wala akong oras sa mga yan.
May oras ka na ngayon. Sagot ni Leo saka iniabot ang isang maliit na bouquet ng bulaklak. Napatingin si Selena doon, saka muling tumingin kay Leo. Anong trip nito? Hindi niya alam kung may masamang balak ba ito o talagang sinusubukan siyang pakitunguhan ng maayos. Sige na, saglit lang. Hindi naman kita ipapahamak. Muling saad ni Leo. Pilit na sinusuyo siya sa pamamagitan ng kanyang malambing na tono. Ano ka ba naman? Hindi mo nga ako madadala sa mga ganyan, Leo. Umuwi ka na. Sige na naman, Selena. Sumama ka na. Ang KJ naman neto. Libre ko naman lahat eh. Sige na. Ang kulit mo, Leo. Sige. Pag hindi ka sasama sa akin, magwawala ako rito. Sisigaw ako. Nagsawalang kibo pa rin si Selena. Hanggang sa sinubukan na nga talaga ni Leo na sumigaw. Selena, mag-date na tayo! Malakas na sigaw ni Leo sa labas ng bahay ni na Selena. Ano ka ba naman, Leo? Sige na, tara na, fine, ang kulit mo. Nag-alinlangan si Selena ngunit sa huli ay tumango siya at napapayag na nga talaga siya ni Leo na makipag-date. Sa isang restaurant sa bahay, naupo sila sa isang pribadong sulok ng restaurant. Tahimik na nagmamasid si Selena, habang pinagmamasdan si Leo na abalang nag-aayos ng kanyang kwelyo. Ano ba ang gusto mong orderin? Tanong ni Leo habang iniaabot sa kanyang menu. Meron bang pakbet dito? Nagbibiro ka ba? Hindi naman tuturo-turo. Ikaw talaga, sandali. Ako na nga lang ang order. Mas mabuti pa nga. Wala naman akong alam sa resto na to eh. Kahit ano na lang sa akin. Kahit ano? Sige, isang buong lechon para sa'yo. Napairap si Selena. Loko ka talaga? Natawa si Leo. Gusto ko lang makitang tumawa ka. Alam kong hindi mo gusto ang kasal natin. Pero gusto ko sanang kahit papano magkaintindihan tayo. Hindi mo ba naiisip na pareho lang tayo ng sitwasyon? Naipit lang din naman ako eh. Nagtaas ng tingin si Selena. Anong ibig mong sabihin? Ni minsan ay hindi ko inisip na gusto kong magpakasal sa isang babaeng hindi ko mahal. Pero nandito tayo ngayon. Wala na tayong choice. Natahimik si Selena. Ngayon lang niya narinig si Leo na nagsalita ng ganito kaseryoso. Pero kung ganito na palagi ang sitwasyon natin, bakit hindi na lang natin gawing madali para sa isa't isa? Dagdag pa ni Leo. Madali? Madali para sa'yo, Leo, hindi para sa akin. Sa kabila ng kanyang inis, hindi niya maiwasang mapansin ang paraan ng pagsasalita ni Leo. Hindi ito bastos o arogante, tulad ng iniisip niya nung una. Mukha ba siyang seryoso? Ilang linggo bago ang kasal, nagpatuloy ang paglabas nila ni Leo. Unti-unti nagiging komportable si Selena sa presensya nito. Hindi niya namamalayan. Unti-unti rin niyang nakikita ang kabutihang hindi niya inasahang makikita sa isang Leo Salazar. Subalit sa kabila ng lahat, hindi niya alam na may ibang iniisip si Leo. Sa likod ng mga matatamis nitong salita at magiliw na pakikitungo, may lihim itong layunin. Isang bagay na hindi niya kailanman dapat malaman. Dumating na ang araw na kinatatakutan ni Selena, ang kasal nila ni Leo. Habang naglalakad siya sa gitna ng simbahan, ramdam niya ang bigat ng bawat hakbang. Hindi niya alam kung paano niya tatanggapin ang lahat ng to. Sa altar, naghihintay si Leo. Matangkad, gwapo at mukhang masaya. Para bang wala itong kahit na anong problema sa buhay. Gusto ko nang matapos to. Bulong niya sa sarili. At sa harap ng maraming tao, sa kabila ng lahat ng pangambang nararamdaman niya, ikinasal sila ni Leo Salazar. Pagkatapos ng kasal, walang humpay na daldalang inabot ni Selena mula kay Doña Felicia. Sa mansyon kayo titira. Wala akong pakialam sa kung anong gusto mo, Selena. Ikaw ang asawa ng anak ko, kaya dapat lang na sumunod ka sa akin.
Nakatikom lang ang bibig ni Selena. Ngunit sa isip niya, gusto niyang sigawan ng matanda. Gustong-gusto niya nang makipaghiganti pero wala naman siyang kakayahan na maghiganti sa ngayon. Talagang hikahos din siya sa buhay at ang kanyang pamilya. Hindi niya man magawa sa ngayon ang paghihiganti para sa kanyang pamilya, pero naniniwala siyang may hangganan din naman ang lahat. Ngunit sa huli, wala siyang nagawa. Isa lang ang sigurado niya. Ang buhay ay hindi na magiging pareho sa dati. Araw-araw niyang dadalhin ang bagong estado niya sa buhay married. Married to someone she never knew and love. Ano kaya ang magiging buhay ni Selena sa mansyon ng mga Salazar? Makukuha niya rin kayang mahalin ng mga taong mahal din ni Leo? Matapos ang kasal, sinikap ni Leo na gawing mas madali para kay Selena ang pagsasama nila. Alam niyang hindi siya gusto ng asawa niya at hindi siya nagmamadali. Pero hindi rin niya maitago ang totoo. Gusto niya si Selena sa lahat ng paraan. Ang matapang at simpleng demeanor ni Selena ay napaka-enticing for Leo. Unlike the other girls na nakadikit na lang palagi sa kanya, Selena has a really pure heart, kaya gano'n na lang talaga ang pagkahumaling ni Leo sa kanya. Bilang regalo ni Doña Felicia, ipinadala niya ang bagong kasal sa Bali, Indonesia para sa kanilang honeymoon. Pagdating nila sa isla, hindi napigilan na Selena ang mapangiti nang makita ang napakagandang tanawin. Kahit hindi naging maganda ang mga nakaraang araw, kakaiba na rin naman ang naramdaman niya nang makita niya ang lugar. Ang kulay turkesa na dagat, ang malaparaisong villa na may infinity pool, at ang malambot na pulang buhangin. Lahat ay mukhang eksakto para sa isang perpektong honeymoon. Ngunit sa kabila ng romantic setting, hindi pa rin niya kayang ibigay ang sarili kay Leo. Sa kanilang villa sa Bali, habang nakatayo sa terrace, nakatingin si Selena sa asul na dagat na humahalik sa baybayin. Tahimik siya habang iniinom ang kanyang pineapple juice. Maganda dito, hindi ba? Tanong ni Leo habang lumalapit ito sa kanya. Oo. Walang eye contact na sinishare si Selena kay Leo. She felt awkward. Mula sa likuran niya, marahang yumuko si Leo. Inilapit ang mukha sa kanya. Salamat sa pagkakataong to, Selena. Alam kong hindi mo gusto tong kasal natin, pero nagpapasalamat pa rin ako na nandito tayo ngayon. Hindi sumagot si Selena. Alam niyang mabait si Leo sa kanya. Hindi ito bastos. Hindi ito marahas. Pero hindi ibig sabihin nun na dapat na niyang mahalin ito at pagkatiwalaan. Pinikit niya ang kanyang mga mata nang maramdaman niyang lumalapit ang labi ni Leo sa kanya. Ngunit bago pa man ito dumampi, dahan-dahan siyang lumayo. Sorry Leo, hindi ko pa kaya. Napangiti si Leo. Pilit na itinatago ang pagkadismaya. Okay lang, hindi naman kita pipilitin. Sa buong honeymoon nila, ilang beses na sinubukang halikan ni Leo si Selena. Sa ilalim ng buwan, sa harap ng napakagandang sunset, sa loob ng kanilang private pool. Ngunit lahat ng yun ay nauwi sa pag-iwas ni Selena. At kahit naiinis na si Leo sa sitwasyon, pinili niyang respetuhin ang asawa. Halos 1 linggo na rin ang nailagi nila sa resort na yon. Ngunit kahit anong gawin ni Leo, ay hindi niya talaga napapayag si Selena. Natratuhin siya bilang isang tunay at ganap na asawa. Pagka-uwi nila mula sa honeymoon, agad na bumalik si Leo sa kanyang dating buhay. Ang umiinom kasama ang kanyang mga kaibigan. Sa isang high-end na bar sa Makati. Pare, kamusta ang honeymoon? Nagkakantsawa ng kanyang mga barkada pagpasok niya sa bar. Yun ang naging tanong sa kanya ng isa sa mga kabarkada niya habang itinaas ang kanyang baso ng alak. Bali, hindi ba? Ang lupit. For sure bro. Napasarap ka dun. Dagdag pang sabi ng isa nilang kasama sabay tawa. Napailing si Leo at uminom ng whiskey.
Wala namang nangyari. Sagot niya. Halos mabilaukan ang barkada niya. Ano? Gulat na gulat ang kanyang mga kabarkada nang marinig ang sinabi ng kanilang kabarkada. Mukhang imposible yung bagay na yon. Ang Leo Salazar ay hindi hinihindian ng mga babae. Man, virgin yung misis mo tapos wala kang ginawa. Walang tigil ang pagkutya ng kanyang kabarkada sa kanya. Not even a kiss? Not even a kiss. Tumawa ang mga kaibigan niya, hindi makapaniwala. Bro, anong nangyari sa'yo? Ano to? Naging santo ka na ba, bro? Hindi ko naman siya pwedeng pilitin. This is not you, pare. Anong klaseng espiritu kaya ang pumasok sa'yo doon sa bali? Pare, huwag mong sabihing naging anghel ka na dahil sa probinsyanang yon. Tumawa lamang si Leo ng bahagya habang patuloy na iniisip ang kalagayan ng kanyang asawa. Maging siya'y nabigla rin sa patience na inextend niya para sa kanyang asawa. Pagka-uwi niya sa kanilang mansyon, agad siyang sinalubong ni Doña Felisa. Anak, kamusta naman ang honeymoon ninyo? May magandang balita na ba ako? Magkakaapo na ba ako? Napabuntong hininga si Leo. Mom, hindi ganyan kadali yun. Hindi naman tayo Diyos para magdesisyon kung kailan magkakaanak. Ano ka ba, Leo? Asawa mo na yun. Anong hindi madali, ha? Hindi kita maintindihan, ma. Hindi mo ba naiisip na baka hindi pa siya handa? Hindi lang katawan ang mahalaga sa isang relasyon. Hindi ko ipipilit ang sarili ko kung hindi pa siya ready. Narinig ni Selena ang sagot ni Leo mula sa may hagdan. Hindi niya alam kung bakit pero parang may kung anong kumirot sa puso niya. Sa mansyon ay batid niyang hindi maganda ang pagtrato ng mommy ni Leo kay Selena. Kaya madalas ay dinadala na lamang ni Leo si Selena sa kanyang opisina. Nang sa ganun ay hindi sila magkabanggaan pa ng kanilang mommy. Over time, Leo grew more responsible and loving kay Selena. Not his usual approach sa mga babae. But this woman got something really magical. Hindi niya ma-explain kung anong meron sa babaeng to. Na tila napapasunod ata siya ng babaeng to. Kahit na ano pang naisip niya. Kahit ang mga tao sa kanilang opisina ay unti-unti nang nakapansin sa pagbabago ng ugali ni Leo. Ang dating parang Leo sa loob ng opisina, ngayon ay marunong nang mangumusta sa staff. Sa tuwing nasa opisina din kasi si Selena, ay nakita niya itong nakikipagtsikahan sa mga staff, kaya parang pati siya ay nahawa na rin. Letty, okay na ba ang reports natin para sa clients meeting natin bukas? Opo sir. All set na po. Oh, that's good. Maasahan ka talaga. And Letty, continue to wear those kinds of shirts. You look a little lighter niyan. Hindi kaagad nakasagot si Letty. Shock siya na for the first time, na-appreciate siya ng kanyang boss. Napangisin na rin si Selena habang nakikinig sa kanilang usapan. Natawa din siya sa reaksyon ni Letty sa pagpuri sa kanya ni Leo. Agad nilapitan ni Letty si Selena. Parang kinilig din si Letty sa sinabi sa kanya ng dati niyang masungit na boss. Ma'am Selena, naku! Dahil talaga sa'yo to eh. Anong gayuma bang pinakain mo dyan sa bossing namin? At bigla yatang naging anghel ang dating may sa demonyong lalaki? Ay, grabe ka naman. Talaga ma'am, ibang klase kasi talaga yung si boss dati, naku. Hindi na masyadong nagpahalata pa si Selena. Pero kahit papano ay natutuwa na rin siya sa feedback ng mga tao sa kanilang paligid ni Leo. Hindi man magandang naging umpisa ng kanilang relasyon, unti-unti namang nagkakailaw ang tila madilim nilang pag-uumpisa. Pumasok si Selena sa opisina ni Leo at tahimik lamang siyang nakatayo sa pinto ng kanyang opisina. Tahimik na tinititigan ng asawa. Habang ginagawa niya yon, ay unti-unti na rin niyang nakikita ang kagwapuhan ng kanyang asawang si Leo. Makalipas ang ilang minuto ng pagtayo niya doon, ay napansin niya si Leo na nakangisi habang tinitignan siya. Yes Selena, anong meron?
Bakit ka nakangisi dyan? Para ka namang may binabalak na masama sa akin. Wala lang, natuwa lang ako sa'yo. Kasi ang sama mo pala dati, no? Grabe ka naman sa masama. Kasi nga ako ang boss dito. Hindi naman pwedeng kaibiganin ko silang lahat. Kasi alam naman nating meron ding abusado sa ilan sa kanila. Ay sus, nagdadahilan ka pe. Ang sabihin mo, suplado kang talaga. Palibhasa anak ng mayaman eh. Oo na. Alam ko namang hindi ako mabuting tao nun eh. Ewan ko ba. Pero sandali Selena, ang ganda mo ngayon. Bakit parang blooming ka? Wala naman. Inspired lang siguro ako. Inspired? Wow. I want to know kung bakit ka inspired. Tumayo si Leo mula sa kanyang office chair at nilapitan si Selena. Tumayo siya sa kanyang harapan at tinitigan ng asawa ng mata sa mata. Hindi maiwasan ni Selena ang mag-blush. Tila mas gumagaan na ang kanyang pakikitungo kay Leo. Kiniliti ni Leo si Selena hanggang sa malapit ng matapilok si Selena. Buti na lang at nasalo kaagad siya ni Leo. Dahilan kung bakit muling nagkadikit ang kanilang mga muka. Ramdam na ni Leo at Selena ang kakaibang koneksyon na tila nag-uugnay sa kanilang dalawa. Pero agad na pinutol ni Selena ang tila malagkit na titig ni Leo. Leo, masyado na yata tayong close. Mas mabuti pa, lumabas na lang muna tayo at kumain sa labas. Medyo late na rin eh. Kanina ka pa nag-overtime. Agad namang sumunod si Leo sa naging request ni Selena. Seems like the relationship starts to flourish. Isang linggo matapos ang pag-uusap nilang iyon, si Selena na mismo ang nagayang lumabas sila ni Leo. Alam mo Leo, napapansin kong parang sobrang subsob ka na sa trabaho mo. Siguro maganda ring mag-unwind tayo. Bakit hindi tayo pumunta sa Palawan? Agad na napatingin si Leo kay Selena at binigyan ng asawa ng napakatamis na ngiti. Leo felt something. Palawan? Tumango si Selena. Gusto ko lang makilala ka ng mas mabuti. Gusto kong bigyan ka ng chance. Napangiti si Leo. Pagdating nila sa Palawan, namangha si Leo sa pagiging natural na masayahin ni Selena. Kapag wala silang iniisip na problema, ibang-iba na rin ang aura ni Selena. Yung dating matapang at astig na babae ay biglang nag-show off ng kanyang soft side. Habang nasa isla sila ay pinili nilang maglakad sa dalampasigan, kumain sa mga restaurant sa tabi ng dagat at nagkwentuhan ng masinsinan. Pagkatapos ng isang buong araw ng pamamasyal, nagdesisyon silang uminom sa tabi ng beach. Alam mo Leo, hindi kita gusto nung una, pero hindi ko rin maitatanggi na may mga bagay sa'yo na mabuti. Hindi rin naman kasi naging maganda ang umpisa nating dalawa, hindi ba? Wala namang may gustong maikasal sa taong hindi naman natin mahal, di ba? Tumawa si Leo. Akala ko nga, aayawan mo na ako habang buhay. Well, yun naman talaga ang original plan ko eh. Kasi hindi rin naman maganda ang ginawa ng mga magulang mo sa magulang ko. Hindi naman kasi tama yung ipabugbog niyo ang tatay ko. Yung gigipitin ninyo ang pamilya namin. Hindi naman kasi napunta sa layo yung perang hiniram ng tatay nun eh. Napunta yun sa pagpapagamot nung nagkasakit ang lolo ko. Wala akong ibang inisip simula nang makilala kita, kundi ang maghiganti sa'yo at sa pamilya mo. Pero ewan ko ba, sa bawat araw kitang nakikilala, nag-iibang tingin ko sa'yo eh. Sana lang talaga, hindi kayo pareho ng mga magulang mo. Naiintindihan din naman kita. Ganon din naman ang feelings ko dati. Ayoko ring makasal kasi parang mas maganda naman kahit na sinong babae ang gusto ko eh. Magagawan ko lang ng paraan. Parang wala na akong choice din kasi pinessure nila ako ni mommy at daddy ko. Pero nang makita kita at nakilala kita, parang okay naman. Well, okay talaga. Iba ka kasi Selena. You are so pure. Walang pretension. I never met someone as brave as you and as pure as you. Tapos maganda ka pa. Naku, ayun tayo eh. Bulahan ba agad?
Sa ilalim ng malamlam na buwan, habang malakas ang alon sa dagat, nagkatitigan silang dalawa. Hindi na nagdalawang isip si Selena nang siya mismong lumapit at dumampi ang labi kay Leo. Nabigla si Leo ngunit agad siyang tumugon. Ang halik ay mas naging malalim, mas totoo. Walang pilitan, walang pag-aalinlangan. Tila nabasag na ang lahat ng mga pader na dating nagdi-divide sa kanilang dalawa. Doon sa mismong resort, sa isang pribadong villa sa Palawan, sa kauna-unahang pagkakataon, binuksan ni Selena ang kanyang puso kay Leo. At sa unang pagkakataong ito, natupad ang matagal nang pinapangarap ni Leo. Ang mapa sa kanya si Selena, hindi lang sa papel, kundi sa tunay na kahulugan ng pagiging mag-asawa. Kinabukasan habang nakahiga si Leo sa kama, napangiti siya habang pinagmamasdan ng natutulog na si Selena sa tabi niya. What Leo felt was not just satisfaction sa kama. It was like a reward. Para siyang nanalo sa loto. Sa isip niya, ito palang feeling ng pinaghirapan mo talaga ang isang babae. Kakaiba. Hindi mo maikukumpara sa kahit na sino. This woman is worth the wait. Hinila niya si Selena sa kanyang bisig at patuloy na niyakap ang kanyang asawa. Nang makita niyang gising na ang asawa ay hinagod niya ang buhok nito na nakatakip sa mukha nito at muling hinalikan si Selena. Selena, thank you for trusting me. Masaya ka na ba? Sobrang saya, syempre. Pinahirapan mo ko kagabi pero kakaiba. Sabay silang nagtawanan at hindi inaasahan ni Leo ang susunod na sinabi ni Selena. Leo, hindi ko ibibigay kung anong meron ako if I don't love you. Tumawa ng malakas si Leo. Sobrang kinilig siya sa sinabi ni Selena. He never was this serious sa mga babae noon. Wow, kung makatawa ka naman. Hindi naman. Masaya lang ako, Selena. Masayang masaya. Pwede bang ulitin mo yung sinabi mo? I love you nga. At agad na sumigaw si Leo na tila buong isla na ata talaga ang nakarinig. I love you even more, Selena Cruz Salazar, my wife. Pwede ba, Leo? Tumahimik ka nga. Ang ingay mo. Alam mo kung anong makakapagpatikom ng bibig ko? Isa pa. At doon, in-enjoy nga ni Leo at Selena ang kanilang oras doon. Sa wakas, natanggap na rin siya ni Selena. At para kay Leo, ito ang pinakamagandang tagumpay sa kanyang buhay. Sa unang pagkakataon, pakiramdam ni Selena ay para siyang isang tunay na asawa. Hindi na siya isang babae lamang na ipinasok sa isang kasal nang labag sa kanyang kalooban. Hindi na rin si Leo ang lalaking iniisip niyang walang ibang gusto kundi ang katawan niya. Nawala na rin ang puot na kanyang nararamdaman at ang plano niyang paghihiganti ay tila natunaw na nang magandang ipinakita sa kanya ni Leo. Oo nga rin naman, wala na rin siyang choice. She can either ruin her marriage or get along with it. Siguro ganun talaga ang tukso ng galit. Parang naging totoo nga sa kanilang dalawang sikat na saying na nagsasabing, the more you hate, the more you love. Ang dating puot na damdamin at mga planong maghiganti ay wala nang bisa sa kanyang puso. Para itong inalod ng bagyo ng pag-ibig. Hay, pag-ibig nga naman. Sa bawat araw na magkasama sila, natutunan nilang unti-unting mahalin ang isa't isa. Natutunan ni Selena na si Leo ay hindi lang pala isang mayamang lalaking sanay sa luho at sanay sa pambababae. May kakayahan din pala itong magmahal, mag-alaga at maghintay. Hindi siya pinilit ni Leo, hindi siya minadali. At nang dumating ang araw na kusa niyang binuksan ang puso niya, napagtanto niyang matagal na pala niyang hinayaan si Leo na pumasok dito. Sa kabilang banda, hindi rin akalain ni Leo na kaya niyang mahalin ng ganito si Selena. Nung una, oo, inamin niyang may pagnanasa siya rito. Ngunit sa tagal ng kanilang pagsasama, sa bawat pagtanggi ni Selena,
sa bawat simpleng bagay na ginagawa nito. Ang paraan ng pagtawa, ang tapang na humarap sa buhay, ang pagkalinga sa pamilya. Unti-unti siyang nahulog. At nang tuluyan siyang tanggapin ni Selena, alam niyang hindi na niya kayang pakawalan ito. Sa ilalim ng araw sa Palawan, magkahawa kamay silang lumalakad sa dalampasigan. Wala ng galit, wala ng pilitan. Sinong mag-aakala? Bulong ni Leo habang hinihigpitan ng hawak sa kamay ni Selena. Halos hindi nga rin talaga mahiwalay si Leo kay Selena. Sa kahit saang sulok ay panay, hawak niya sa kamay ni Selena at panay ang lambing. Habang nakasakay sila ni Selena sa eroplano pauwi ng Maynila. Sinong mag-aakala na ang lalaking pinakaayaw ko, siya palang mamahalin ko? Nakangiting sagot ni Selena. Hinila siyang muli ni Leo palapit at hinalikan sa noo. Ako din naman ayaw ko ring maikasal nun kasi hindi naman ako naniniwala sa commitment Yung mga babae dati, tingin ko lang sa kanila wala. Para bang parausan. Pero iba pala talaga kapag tinamaan ka na ng pag-ibig. Nag-iiba ang pananaw mo sa buhay. Natuto kong mag-antay sa'yo. Natuto kong umintindi. Ang dami mong binago sa buhay ko, Selena. At wala akong pinagsisisihan ni isa. Simula nung makilala kita. Siguro nga paraan ito ng Panginoon para mapag-isa tayo, hindi ba? At sa sandaling iyon, sa gitna ng dagat at langit, natagpuan nila ang isa't isa. Love moves mountains nga talaga. May hangganan din naman pala ang mga ugaling hindi ka nais-nais. May hangganan nga talaga ang kasamaan kapag pumasok na ang pag-ibig. Pagbalik nila sa Maynila, bumalik din sa realidad ang buhay ni Leo. Naging parang paraiso sa sandaling bakasyon nila ni Selena sa Palawan. Yun din ang naging hudyat ni Leo, na haharapin ang buhay niya ngayon, na may dalang tapang at pagbabago. Ngunit may isang bagay na tila humihila sa kanyang nakaraan. Ang negosyong pinapatakbo ng kanyang pamilya. Hindi lingid sa kanya ang iligal na kalakaran ng kanyang ina. Maraming taon na niyang alam ang mga itinatagong transaksyon nito. Smuggling, money laundering, at kung ano-ano pang illegal dealings. Noong bata pa siya, madalas siyang utusan ng kanyang ina na asikasuhin ang ilang parte ng negosyo. Pero hindi siya kailanman naging lubusang sangkot dito. At ngayon, gusto na niyang tuluyang humiwalay dito. Kaya nga minadali niyang pagbukas ng bagong negosyo. Isang negosyo na kaya niyang isustain at malayo sa tukso ng iligal na kalakaran. Sa loob ng opisina ni Doña Felicia. Leo, anak, kailangan mo akong tulungan sa isang deal. Sabi ng Doña Felicia, habang iniabot ang isang sobre kay Leo. Nakita ni Leo ang laman, mga dokumentong may kinalaman sa pagbebenta ng isang property, gamit ang pekeng titulo, isang malaking scam. Naman, hindi na ako bata. Hindi pa rin ba kayo tumitigil sa mga ganitong gawain ninyo? Malamig niyang sagot habang ibinabalik ang sobre. Alam kong hindi ka na bata. Kaya nga dapat ay mas marunong ka na ngayon, Leo. Hindi mo maiintindihan. Ang mga ganitong bilang nagpapatakbo sa ating negosyo. Hindi tayo yayaman kung hindi tayo marunong gumalaw sa dilim. Yun na nga, Yumaman ka na, kaya sana tama na. Ang dami mo ng dinamay na tao Napatingin si Leo sa kanyang ina. Noon pa niya alam kung gaano kabagsik si Doña Felicia. Pero sa pagkakataong ito, hindi niya kayang ipagpatuloy ang pagsunod dito. Ma, hindi ko na to gagawin. Matigas niyang sagot. Naningkit ang mga mata ng Donya. Anong ibig mong sabihin? Ayoko nang maging parte ng illegal mong negosyo. Alam mong matagal ko nang gustong humiwalay sa ganyan. At paano ka mabubuhay, Leo? Sa malinis na paraan? You know na walang mapupuntahan ng mga taong kunwari nagmamalinis. Huwag kang magpakatanga. Ang mundong ginagalawan natin, hindi para sa mahihina. Hindi para sa mga taong nagpapadala sa emosyon. Hindi ako mahina, Ma. Pero hindi na kita matutulungan sa ganito. Tama na.
Tumawa si Doña Felicia, pero halatang pangiinsulto sa kanyang tinig. Tama na? Sinasabi mong tama na? Ikaw mismo ang nakinabang sa perang galing sa mga transaksyon na to. Tapos ngayon, gusto mong magmalinis? Matalimang tingin ni Leo sa kanyang ina. Dahil noon, hindi ko alam kung may ibang paraan. Pero ngayon, alam ko na. Tumayo si Leo at handa nang umalis. Sana bago mahuli ang lahat, maisip mo rin na hindi mo kailangan ng ganito para lang manatili sa itaas. Isa pa ayaw ko na ng ganitong buhay. Gusto ko ng buhay na may dignidad. Katulad ng buhay ni na Selena, hindi man mayaman pero may dignidad at integridad. Isang nakakatakot na katahimikan ang bumalot sa pagitan nilang mag-ina. Tahimik man si Doña Felicia pero alam niyang may plano na ito sa kanyang isipan. Nagliyab ang galit sa puso ng Donya. Yung babaeng minsan niyang inapi at inakalang mas maaapi pa dahil sa gagawin ng kanyang anak sa kanya ay tila nag-iba. Yung plano niyang sirain ang buhay ni Selena, maging ang kanyang pamilya ay tila lumihis ng landas. Mukhang siya ang unti-unting nasisira dahil simula nang makasal na sila ng kanyang anak, unti-unti na ring nagbago ang isipan ng kanyang anak. At tila, handa na rin ang kanyang anak na iwan siya at ipagpalit siya at ang kanyang yaman sa isang pobreng babae na para sa kanya walang alam sa buhay. Ang kaisa-isang lalaking anak niya na inaasahan niyang magmamana ng lahat ng yaman na pinaghirapan niya ay tila naghahanda ng iwan siya. At sa unang pagkakataon tumayo si Leo laban sa kanyang ina. At sa buhay na matagal niya nang gustong takasan. All this time, ang akala ni Doña Felicia ay tuwang-tuwa ang kanyang anak sa pangi-spoil niya. Hindi pala. Hindi matanggap ni Doña Felicia ang pagtanggi ng kanyang anak. Sa buong buhay niya, wala pang kahit na sinong nagkaroon ng lakas ng loob na kontrahin siya. Kahit pang sarili niyang kadugo. At ngayon, si Selena ang nakikita niyang dahilan kung bakit biglang nag-iba si Leo. Bago pa siya dumating sa buhay ng anak ko, hindi naman ganyan si Leo. Unti-unti na ngang binibilog na sila ng utak ng anak ko. Nagkamali ako sa kanya. Babaeng kunwari may dignidad, pero ang totoo, hangal din sa pera. Kaya unti-unti niyang binibilog ang utak ng anak ko. Dati walang tanong-tanong si Leo sa utos niya. Dati, madali niya itong napapaikot. Pero ngayon, may sarili na itong pag-iisip. May sarili ng paninindigan. At may hinala siyang si Selena ang dahilan ng lahat ng ito. Kung gusto niyang maibalik si Leo sa kanyang kontrol, kailangan niyang alisin ang babaeng iyon sa buhay ng kanyang anak. At wala nang mas mabilis na paraan, kundi ang sirain si Selena sa mata ni Leo. Isang hapon habang nagkakape sa veranda ng kanilang mansyon, tinawagan ni Doña Felicia ang kanyang private investigator. May ipapagawa ko sa'yo. Ano po iyon, senyora? Gusto kong bantayan mo si Selena Salazar. Alamin mo kung saan siya nagpupunta, kung sino ang mga kinakausap niya, at kung sakali mang may makita kang hindi ka nais-nais, gusto kong may ebidensya ka. Hindi ba't asawa ho siya ng anak ninyo? Maiintindihan ko po kung ipapahanap ninyo kung may kalaguyo nga siya. Pero sigurado po ba kayong may tinatago siya? Ngumiti si Doña Felicia. Well, kung wala, gagawa tayo ng paraan para magkaroon. Alam ni Doña Felicia na may matalik na kaibigan si Selena na si Marco. Ang kababata nito mula sa probinsya. Ayon sa impormasyong nakuha niya, nagtatrabaho ito sa Maynila at minsan-minsan ay nakikipagkita pa rin kay Selena upang kamustahin ito. At iyon ang gagamitin niya laban sa kanyang manugang. Dumating ang araw matapos mag-utos ni Doña Felicia. Nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang tauhan. Senyora, nakakuha na po kami ng litrato. Ipadala mo sa akin. Makalipas ang ilang segundo,
Lumitaw sa screen ng kanyang cellphone ang isang serye ng larawan. Isang candid shot ni Selena na may kausap na lalaki sa isang cafe. Isa pang larawan kung saan natawa si Selena at parang hinawakan pa ng lalaki ang kamay niya sa mesa. Isang kuha mula sa malayo, kung saan parang nakayakap ang lalaki sa kanya. Isang tusong ngiti ang lumitaw sa mga labi ni Doña Felicia. Perfect! Alas 8 ng gabi nang umuwi si Leo mula sa trabaho. Pagpasok pa lang niya ng bahay, sinalubong siya kaagad ng kanyang ina. Leo, may gusto akong ipakita sa'yo. Walang pagdadalawang isip na inabot nito ang kanyang cellphone at ipinakita ang mga litrato ni Selena kasama ang isang lalaki. Napakunot ang noon ni Leo. Ano to, ma? Ano ka ba, ma? Sinusundan mo ba ang asawa ko? Si Selena yan, anak. Mukhang hindi lang ikaw ang lalaking nagpapasaya sa kanya, anak. Nag-init ang katawan ni Leo. Hindi niya kasama si Selena ngayong araw dahil nagpaalam nga ang asawa na may bibilhin lamang ito sa mall malapit sa kanilang opisina. Alam niyang hindi perpekto si Selena, pero ni minsan, hindi niya inisip na magagawa nitong ipagpalit siya. Mali ito. Manaman. Binigyan mo kaagad ng mali siya yung mga ganyang pictures? Hindi ganyan si Selena. Talaga? Bakit? Gaano mo na ba siya kakilala? Niwala nga kayong pinagdaanan bago kayo kinasal, hindi ba? Aba di mabuti kung mali nga. Pero kung gusto mong malaman ng totoo, bakit hindi mo siya tanungin mismo? Hindi agad nakapagsalita si Leo. Pinagmasdan niya ang mga larawan. May parte sa kanya na nagsasabing hindi ito totoo. Pero may parte rin sa kanya na nagsisimulang magduda. At iyon ang gustong makita ni Doña Felicia. Ang tila ng gagalaiting mukha ni Leo laban kay Selena. Sinasabi ko na sa'yo, anak, ang mga babaeng ganyan, ginagamit lang tayo. Tandaan mo kung sino ka. Ikaw si Leonardo Salazar. Hindi ikaw ang niloloko. Hindi sumagot si Leo, pero ang kanyang katahimikan ay sapat ng senyales para kay Doña Felicia. Dahil ang pinakamabisang kasinungalingan ay iyong may halong katotohanan. At ngayon, nasimulan na niyang pagkawasak ng tiwala ni Leo kay Selena. Pagkalipas lamang ng ilang oras ay dumating na si Selena sa mansyon. Masaya si Selena nang dumating. Dahil meron din sana siyang ibabalita sa kanyang asawa. Ngunit iba na ang demeanor ng mga tao sa mansyon nang dumating siya. Yung ngiti at excitement niya ay napalitan ng biglaang pagkabahala. Hindi niya mawari kung anong meron sa mansyon ng mga oras na yon. Agad na nilapitan ni Selena ang kanyang asawang si Leo. Leo, good evening. Kanina ka pa ba, mahal? Hindi sumagot si Leo. Nakatayo si Leo sa tapat niya. Hawak pa rin ang cellphone kung saan nakadisplay ang mga larawang ipinakita ng kanyang ina. Kailan mo pa ako niloloko, Selena? Matigas ang boses ni Leo. Malamig at puno ng hinanakit. Napangisi si Selena, hindi dahil sa saya, kundi dahil sa inis at pangungutya. Niloloko? Ako? Sinamaan niya ng tingin ng asawa. Aba, Leonardo, hindi ko alam na ganito ka pala kabilis maniwala sa kasinungalingan. Saan mo ba nakuha ang mga larawang yan? Binalingan ng tingin ni Selena si Doña Felicia. Ramdam niyang may kinalaman ng gahamang Doña sa away nila ng kanyang asawa. Just to tell you, Leo, wala akong nilokong tao ni minsan. Bago mo ako tanungin ng ganyan, kilalanin mo muna akong mabuti. Selena, hindi mo ba naiintindihan? Nakita ko mismo mga litrato. Hawak-hawak ng lalaking yun ang kamay mo. Mukha kayong sobrang close. At dahil lang sa isang litrato, huhusgahan mo ako kaagad? Hindi mo pa nga naririnig ang side ko eh. Hindi mo pa nga alam kung ano talaga ang totoo. Bigla ka nalang nagagalit na hindi mo man lang naririnig ang side ko. Ganito ba dito sa inyo? Tumawa si Selena ng mapakla. Kilala mo ba talaga ako, Leo?
O naniniwala ka lang sa kung anong gusto mong paniwalaan? Ang punto ko, may kasama kang ibang lalaki at hindi ko alam kung anong ginagawa ninyo. At hindi mo rin alam kung ano ang totoo. Napasinghap si Selena. Pilit pinakalma ang sarili. Gusto niyang mag-explain kay Leo. Ngunit hindi niya rin magawang mag-explain ng mabuti dahil nakikinig pa rin ang kanyang nanay sa kanilang away. Alam mo, Leonardo, hindi na ako nagulat na ganyan kakabilis magduda sa akin. Pero ang mas nakakainis, lumapit siya kay Leo. Tinitigan ito ng matalim at binulungan ito ng isang masakit na katotohanan. Mas pinili mong kampihan ng nanay mo kaysa sa akin na asawa mo. Natahimik si Leo. Huwag mong ipilit sa akin yung mga bagay na wala namang katotohanan. Kahit pa mag-explain ako dito, halata namang kahit anong gawin ko, siya pa rin ang paniniwalaan mo. Hindi mo naiintindihan si Lena. Hindi nga. Mariin niyang sagot kay Leo. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi mo ko kayang ipaglaban. Pero kaya mong maniwala agad sa isang tsismis kahit walang matibay na ebidensya. Kung gusto mong paniwalaan ang kwento niyang yan, bahala ka. Pero isang bagay lang ang sigurado ako, Leo. Hindi ako magpapakain sa kasinungalingan niya. Alam ko kung anong totoo, Leo. Tumalikod siya. Hindi na hinintay pang sumagot si Leo. Dahil alam niyang sa puntong ito, wala nang saysayang paliwanag niya sa isang taong hindi siya kayang ipaglaban. Walang kibuan sina Leo at si Lena sa kanilang kwarto. Nagtatampo na rin actually si Selena dahil sa ginawa ni Leong pagtalikod sa kanya. Mommy mong may gawa niyan ano? Hindi talaga titigil yung nanay mo hanggat hindi niya nasisira ang buhay ko. Tahimik pa rin si Leo. Dinaramdamang nakita niyang picture. Gusto niyang pakalmahin ang sarili niya. Ngunit nagatungan na ng maayos ng kanyang mommy ang sigalot sa kanilang dalawa ni Selena. Hindi ordinaryong asawa si Selena na tatahimik na lamang sa isang tabi. Matapang siyang humarap sa kahit na anong hamon, kaya pilit niya pa rin kinausap si Leo. Leo, ano ba? Tatahimik ka na lang ba talaga? Naniniwala ka talaga sa picture na yon? My God, Leo. Hindi ko kilala yung lalaking yun. Bigla na lang niya akong nilapitan sa cafe at hindi ko alam kung anong pinagsasabi. May sakit nga siguro yun sa ulo at bigla na lamang hinawakan ng kamay ko. Ayoko na munang magsalita si Lena. Mas mabuti sigurong umalis na muna ako. Magpapalamig na muna ako ng ulo ko. Hinayaan na lamang ni Selena si Leo dahil hindi rin naman niya kayang makausap ng maayos si Leo. Baka kung mag-insist siya, ay mas lalo lamang silang mag-aaway. Nang sumunod na araw ay hindi pa nakontento si Doña Felicia at nilagyan niya pa ng isang ebidensya ang bag ni Selena. Nang sa ganun ay tuluyan na ngang masira ang pagtingin sa kanya ni Leo. Nakitang muli ni Leo ang isang panyong panglalaki sa bag ni Selena. At doon, mas lalo ngang nagliyabang nag-umpisang apoy sa kanyang damdamin. Hindi na rin makontain ni Leo ang kanyang pride at pagsiselos. Gusto niyang paniwalaan ang sinabi ni Selena. Ngunit tila mas malakas ang boses ng kanyang mommy na panay ang sulsol sa kanya. Parang feeling tuloy ni Leo ay inapakan ni Selena ang kanyang pride. Alam ni Doña Felicia na nagtagumpay siya sa unang hakbang. Alam niyang nasira na niya ang tiwala ng kanyang anak kay Selena. Pero hindi pa siya nakontento. Kung gusto niyang tuluyang mawala si Selena sa mansyon nila ng kanyang anak, kailangan niyang atakihin ang kahinaan nito, ang pamilya niya. Sigurado po ba kayo rito, senyora? Tanong ng kanyang tauhan. Gawin mo lang inuutos ko. Bigyan mo ng problema ang pamilya ni Selena. Siguraduhin mong wala na siyang babalikan. Sa sumunod na araw ay nagising si Selena sa isang tawag mula sa kanyang ama. Anak, may problema tayo. Ano pong nangyari, tay? May nagpadala ng demand letter sa atin. Sinasabing may utang daw tayo sa isang bangko na hindi natin nabayaran. At ngayon, may nagbabantang kukunin ulit ang lupa natin sa probinsya.
Nanlamig si Selena. Ano po? Hindi ko alam kung paano ito nangyari, anak. Wala naman tayong inutang sa bangkong to. Pero may pirma ko sa mga dokumento. Mabilis na nag-isip si Selena. Alam niyang ito ay hindi isang pagkakamali. Ito ay isang bitag. At alam niya kung sino ang may pakana nito. Nakatayo si Selena sa harap ng bintana ng kanyang silid. Mahigpit na nakakuyom ang mga kamao. Ang boiling point niya ay malapit nang maabot. Kung may isang bagay na hindi niya mapapalampas, iyon ay ang galawin ng pamilya niya. Pero hindi siya basta-basta magpapadala sa emosyon. Kahit panay na parinig si Doña Felicia sa loob ng mansyon, sa tuwing sila lamang ang magkaharap sa pagkainan. Alam mo, Selena, napakapalad mo. Hindi lahat ng babae ay nabibigyan ng ganitong buhay. Pero may kasabihan tayo. Hindi dapat kagati ng isang aso ang kamay ng nagpapakain sa kanya. Mahigpit na humawak si Selena sa kubyertos. Pinipigil ang sarili. Tama po kayo, senyora. Pero hindi rin po dapat tinatapakan ng isang tao na hindi naman utusan, lalo na kung wala naman siyang ginawang masama. Ngumisi si Doña Felicia. Sinusubukang pukawin pa ang galit ni Selena. May mga tao kasing hindi marunong lumugar. Ang iba, mas bagay sa putikan kaysa sa mamahaling bahay. Tinitigan ni Selena si Doña Felicia ng diretsyo. Malalim ang kahulugan ng tingin. Ang putik po ay madaling linisin, senyora. Pero ang bulok na ugali, kahit balutin ng ginto, bulok pa rin. Hindi siya magpapatalo. Ngayon, hindi na lang siya basta magdedepensa. Ngayon, siya na ang aatake. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nahanap ni Selena ang isang ebidensya na magpapatunay kung sino ang nasa likod ng lahat ng ito. Isang mensahe mula sa isang anonymous number ang dumating sa kanya. Kung gusto mong malaman ng totoo, tignan mo ang CCTV footage ng cafe na pinuntahan mo. Kinabahan si Selena. Agad siyang nagpunta sa naturang cafe at kinausap ang manager upang makita ang mga security recordings. At doon niya nakita ang isang pamilyar na muka. Isang matandang babae na may suot na dark sunglasses ang nakatayo sa isang sulok. At malinaw na kitang-kita sa footage kung paano nito binayaran ng isang lalaki upang magkunwaring kaibigan ni Selena, si Doña Felicia. Mabilis na kumulo ang dugo ni Selena. Ngunit sa halip na magpatalo sa galit, isang mapanganib ng ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi. Kung ganyan ang laro mo, Doña Felicia, edi maglaro tayo. Naging tahimik si Selena habang inaayos ang lahat ng ebidensya na magpapatunay na ang mommy mismo ng kanyang asawa napilit ipinakasal sa kanyang may pakana, kung bakit unti-unting nasisirang naumpisahan na nilang mag-asawa. Totoo nga naman, sa isang kwento meron at merong kontrabida na siya nga harang ng lahat ng kabutihan sa buhay natin. Ang tunog ng malalakas na speakers, ang ilaw na nagpapalit-palit ng kulay, at ang amoy ng alak na humahalo sa pabango ng mga babaeng dumaraan. Ito ang mundong kinagisna ni Leonardo Salazar. Ngunit sa gabing ito, iba ang kanyang pakiramdam. Nakatungga siya ng alak sa VIP section ng isang sikat na bar. Pinagmamasdan ng mga taong nagsasayawan. May mga babaeng lumalapit sa kanya, nakangiti. Inaakat siya ng kanilang mga matang sanay sa laro ng tukso. Ngunit sa kabila ng lahat, ang nasa isip niya ay si Selena. Tangina. Bulong niya sa sarili habang unti-unting nilalagok ang isang basong whiskey. Hindi niya maintindihan ang sarili. Dapat ay galit siya. Dapat ay nadidismaya siya sa kanyang asawa na nanloko sa kanya. Kung totoo nga ang mga larawang ipinakita ng kanyang ina. Pero bakit sa halip na galit, may lungkot? Bakit sa halip na pandidiri, may pangahangad pa rin siyang bumalik sa piling ni Selena? First time ko pa namang nagseryoso sa babae.
Lolokohin lang din naman pala ako. Bulong niya. Mas nag-igting pa ang sama ng loob. Isang babaeng nakapulang dress ang lumapit sa kanya habang tahimik siyang nakaupo sa isang VIP corner sa bar. May mahabang buhok at mapupulang labi. Dumikit ito sa kanya. Ang kamay nito ay dumampi sa kanyang braso. "Alone tonight, handsome?" Malanding tanong ng babae. Malambing ang boses. Ngumiti si Leo at tumingin sa babae. Wala siyang balak tumanggi. Gusto niyang makalimot. Sa isip niya, dahil na rin sa panluloko ng kaisa-isang babaeng minahal niya, tila mas mabuti na lang ding maging fair and square ang lahat. Nag-aaway sa kanyang isipan ng maghigante sa kanyang asawa at patulan ng babaeng nang lalandi sa kanyang harapan. Gusto niyang bumalik sa dati niyang buhay, sa pagiging isang lalaking hindi naaapektuhan ng damdamin. Pilit niyang kinukumbinsi ang kanyang sarili na bumalik sa kanyang dating gawing, ngunit tila mas malakas ang boses ng konsensya niya kaysa katawang tao niya. Pagod na siya sa buhay na papalit-palit ng babae. Pero pilit niya pa rin binibigyan ng pansin ng babaeng nasa harapan niya. Well, I have no one beside me tonight. I guess I'm alone. Care to sit with me here? Sagot niya. Pinapakita ang ngiti niyang palaging tumutunaw sa mga babae. Inakbayan niya ang babae at hinayaan itong lumapit sa kanya. Naamoy niya ang halimuyak ng pabango nito. Matapang at nakakapanindig balahibo. Hindi naman siya dating iritado sa ganitong amoy. Pero parang sobrang tapang na rin ang ganitong mga fragrance para sa kanya ngayon. Unti-unti siyang lumalapit sa babae, handang makipaglaro sa apoy. Ngunit nang dumampi ang kanilang mga noo, bigla niyang nakita ang mukha ni Selena. Kaya agad niyang naitulak ang babae palayo sa kanya. Napasinghap siya at agad na umurong. What the? Ano ba naman to? Para namang multo ito sa Selena. Shit. Kahit saan ako lumingon, nakikita ko pa rin ang malatigre niyang muka. Bahagyang natapon ng alak sa baso niya. "What is it, babe? What's wrong?" Tanong ng babae nagtataka. Hindi sumagot si Leo. Tumayo siya at umalis. Iniwan niya ang babae sa kabilang table. Tumungo siya sa bar counter at nagsalo ng panibagong baso ng alak. Ngunit kahit ilang shot ang kanyang inumin, ang mukha ni Selena ang patuloy na bumabalik sa kanyang isipan. Putyang babae naman itong si Selena, oh. May samang kukulam yata ang asawa kong yun. Minabuti na lamang ni Leo na umuwi sa kanyang condo unit at doon na muna nagpalipas ng sama ng loob. Kahit pa noong mag-isa na lamang siya sa kanyang kwarto at pilit na binibigyan ng sapat na rason ang sarili para makipaghiwalay na kay Selena. Habang bago pa lamang silang mag-asawa, tila ba walang katahimikan ng kanyang puso't isipan. Siguro, mas mainam na maghiwalay na lamang kami kaysa hayaan ko pa siyang mag-iwan ng malaking bakas sa buhay ko. Mas mabuti nang maunahan ko siya kaysa tumagal pa kami at magkakasakitan lang din naman. Putya naman kasi, bakit ba ako nagiging ganito? Lumipas ang ilang araw at hindi umuwi si Leo sa mansyon. Nanatili siyang sa kanyang condo unit. Iniiwasan si Selena. Iniiwasan ng kanyang ina. Ayaw niyang harapin ang gulo sa kanyang isipan. Mahal ba niya si Selena? O nasasaktan lamang siya dahil hindi niya matanggap na nagkamali siya sa pag-aakala na siya lang ang nasa puso ng babae? Ilang beses na ring nagring ang kanyang cellphone at walang pakundangan ng pagdating ng mga mensahe sa kanyang mga messaging apps. Pinapauwi na siya ni Selena. "Leo, umuwi ka na. Para ka namang bata na hindi marunong humarap sa mga problema mo. Umuwi ka na dito at mag-usap tayo. Walang pupuntahan niyang paglayo mo dito. Kung ayaw mo ng ganito, umuwi ka dito at mag-usap tayo. Hindi ka naman siguro bakla, no? Alam mo, kung totoong may lalaki ako, hindi na ako magtitiis pa dito sa mansyon yung to. Alam mong hindi ko makakasundo ang nanay mo. Kaya kung ayaw mong mawala ko, umuwi ka na at mag-usap tayo ng masinsinan dito."
Hindi na nag-reply si Leo sa mensaheng pinadala ng kanyang astig na asawa. Pinagsawalang bahala niya na lamang ito. Isang gabi bumalik si Leo sa bar. Ngunit hindi para maghanap ng babae, kundi para muling malunod sa alak. Umupo siya sa may counter, tahimik na tinutungga ang kanyang iniinom. Maya-maya pa'y isang lalaking nasa late 30s o early 40s ang umupo sa tabi niya. Matikas ang tindig nito. May maturity sa itsura at aura. Hindi ito mukhang palainom, pero tila alamang pakiramdam ng isang lalaking may mabigat na dinadala. Mukhang may mabigat kang problema, bro. Problema sa pag-ibig ba? Tanong ng lalaking umorder ng whiskey. Tumingin si Leo sa kanya. Hindi sanay na may nakikialam sa kanya. Pero sa hindi maipaliwanag na dahilan, parang may bigat sa loob niya na gusto niyang ilabas. Babae. Simpleng sagot ni Leo. Saka muling uminom. Tumango ang lalaki. Tila ba hindi na bago sa kanya ang ganong klase ng problema. Asawa mo? Tanong nito. Napahinto si Leo. Parang ang bigat-big kasi ng salitang yun. Ilang segundo pa bago siya tumango. Gusto mong pakawalan pero hindi mo kayang bitawan. Muling tanong ng lalaki. Bahagyang ngumiti. Hindi kaagad nakasagot si Leo. Pero tama ang sinabi ng estranghero. Hindi niya alam kung paano magdesisyon. Mukha mo pa lang. Kita nang hindi mo alam kung anong dapat mong gawin ah. Gabi nga pala bro. Alam mo ba kung ano ang mas mahirap bro? Ang pagsisisi kapag huli na ang lahat. Tumingin si Leo sa lalaki. Anong ibig mong sabihin? Uminom muna ang lalaki bago sumagot. Ilang beses ka bang makakatagpo ng isang babaeng pag-aaksayahan mo ng oras at mamahalin mo ng buong puso? Isang beses lang naman yun eh. Pag natagpuan mo, pakakasalan mo at magiging asawa mo habang buhay. Kung may isang bagay akong natutunan sa buhay, yun ay ang hindi lahat ng pagmamahal ay may pangalawang pagkakataon. Kung mahal mo, alagaan mo, kilalanin mo, huwag mong sayangin, huwag mong sukuan. Mahirap bro, mahirap pag nawala na ng tuluyan sa'yo ang taong pinakamamahal mo. Wala nang rewind ang buhay bro. Hindi mo na maibabalik kung ano man ang nangyari. Napatingin si Leo sa kanyang baso. Isang estranghero ang nagsabi ng bagay na hindi man niya aminin, ay natatakot siyang marinig. Sa isip ni Leo, bakit parang sakto sa punto ang sinabi ng lalaking kakakilala niya pa lamang? Sign na ba to na ayusin niya ang kanyang relasyon sa kanyang asawa? Kung tama si Selena, ibig sabihin nagkamali siya. At kung nagkamali siya, ibig sabihin, may isang taong nasasaktan sa maling akala niya. Ingat ka bro. You only live once. Make the best out of it. Sana hindi mo maranasan ang pagsisising naranasan ko nang mawala ang asawa ko. Hindi mo maikukumpara ang sakit ng kahit na anumang pagtataksil sa buong buhay mo bro. Kaya kung may panahon ka pa, alagaan mo kung anong meron ka sa ngayon. Agad na umalis si Gabi sa tabi ni Leo. And Leo was left with reality na hindi na nga maibabalik ang oras. Naiwan si Leo na tahimik. Sa unang pagkakataon, hindi alak ang sumipa sa kanyang sistema, kundi ang bigat ng katotohanang dapat niyang harapin. Habang nagdadrive pa uwi ay patuloy na umaalingaw-ngaw ang mga sinabi ng lalaking nakilala ni Leo sa loob ng bar. Hindi niya inaasahang masyadong malaki ang impact ng mga sinabi nito para sa kanyang desisyon. Kaya agad na bumalik sa mansyon si Leo upang muling ayusin ang relasyon nilang dalawa ni Selena. Pagdating ni Leo sa kanilang mansyon, agad siyang umakyat sa kwarto nilang mag-asawa. Ngunit sa kanyang gulat, wala si Selena. At higit pa ron, wala na rin ang mga gamit nito. Agad siyang lumabas ng kwarto at hinanap ang kanyang ina. Mommy, nasaan si Selena? Aba, anong malay ko dyan sa asawa mong walang modo? Mom, tumigil ka nga.
Para ka namang kontrabida sa pelikula. Pinaalis mo ba siya? Excuse me. Do I look like a kontrabida to you, Iyo? My God, that girl, she has changed you drastically. Hindi ko na kilala ang anak ko. Nagpanting ang tenga ni Leo sa sinabi ng ina, ngunit hindi niya na ito pinatulan. Wala na siyang oras para makipagtalo. Ang mahalaga sa kanya ngayon ay hanapin si Selena. Sinubukan niyang tawagan ng mga kapatid ni Selena, ngunit isa-isa nilang sinabing wala silang alam kung nasaan ito nagpunta. Hindi mapakali si Leo. Muli siyang bumalik sa kanilang kwarto at inisa-isa ang gamit nilang mag-asawa. Pilit naghahanap ng anumang bakas kung saan maaaring nagpunta si Selena. Kahit paulit-ulit niyang tawagan, hindi sinasagot ni Selena ang kanyang numero. Para bang bigla na lamang itong naglaho. Ano nga ba ang nangyari kay Selena? Sa kalmadong bayan ng kanilang pamilya, bumalik si Selena. Ngunit hindi para magtago, kundi para muling bumuo ng sarili niyang buhay. Sa una pa lang alam niyang hindi niya kailangan si Leo o ang kayamanan nito para mabuhay. Maprinsipyong babae si Selena. Kung hindi nga dahil sa seguridad ng kanyang pamilya hinding-hindi siya titiklop sa banta ni na Doña Felicia noon. Kaya naman, kahit mahirap mas pinili niyang umalis sa mansyon ng mga Salazar. Kapag dumating si Leo, sabihin ninyo na hindi niyo alam kung nasan ako. Mariing bili ni Selena sa kanyang mga kapatid. Ate, sigurado ka? Sabi ng tatay okay naman daw kayo ni Kuya Leo Bakit nagtatago ka sa kanya ngayon? Ate naman, asawa mo yun hindi ba? Tsaka ang sweet nyo nga nung nakaraan Bakit parang bigla na lang nag-iba ang ihip ng hangin? Pwede bang tantanan nyo muna ako sa mga tanong nyong walang katapusan? Isang buntong hiningang pinakawala ni Selena habang nakatingin sa malawak nilang bakuran. Mahal ko na si Leo. Natutunan ko na siyang mahalin pero hindi ako tanga. Kung gusto niyang bumalik ako, kailangan niyang patunayan na kaya niyang panindigan ang relasyon namin. Kahit palaban sa sarili niyang ina. Napakamamasboy kasi walang paninindigan. Kahit mali ng ginagawa ng mommy niya, tila nagbubulag-bulagan Kahit papano, kailangan niya ring manindigan kaya hindi niya na yan matututunan ngayon. Talagang hindi ako magdadalawang isip na iwan na siya, no? Pero ate, ang lagay alam kong mamimiss mo ang gwapong si Leo. Nako, tumigil nga kayong tatlo. Kanino ba talaga kayo kampeha? Natawa na lamang ang mga kapatid ni Selena sa kanyang matapang na mga sinabi. Habang nagpapahinga si Selena sa duyan sa harap ng bahay, lumapit si Mang Roldan, bit-bitang 2 tasa ng kape. Anak, ito, may dala kong barakong kape. Alam kong namiss mo itong kape natin dito. Masayang iniabot ni Mang Roldan sa kanyang 1 tasa. Salamat tay. Sagot ni Selena, pilit ng ngumiti. Umupo sa tabi niyang matanda at saglit na natahimik, bago muling nagsalita. Galit ka sa mommy ni Leo, ano? Hindi lang galit tay, galit na galit ako. Nanggagalaiti ako sa inis at galit sa babaeng mahaderang yun tay. Akala mo kung sinong mabait? Ubod pala ng samaang pag-uugali. Sinaktan niya ako tay. Ginawa niya ang lahat para sirain ako sa mata ng asawa ko. Kahit nga kayo, hindi niya pinalagpas Hindi ako papayag na basta na lamang niya yun palagpasin. May punto ka naman anak, pero isang bagay lang ang gusto kong sabihin sa'yo. Napatingin si Selena sa kanyang ama. Naghihintay sa susunod nitong sasabihin. Anak, hindi maganda ang nagtatanim ng galit sa kahit na sinong tao. Kahit pa hindi maganda ang ginawa nila sa atin. Walang magandang maidudulot ang galit sa puso mo. May stress ka lamang yan. At tuturuan kanyang magdesisyon ng hindi tama. Kaya nga ba ang daming tao na nagkakasala sa batas? Dahil na nga rin sa sobrang galit nila sa kanilang mga kalaban. Anak, hanggat wala kang ginagawang masama, wala kang dapat ipag-alala anak.
Kasi papanig sa'yo ang mundo kung patuloy kang magiging mabait kahit pa sa mga kalaban mo. Tandaan mo yan. Kasi naman tay, parang kapatid kasi ni Satanas ang babaeng yun eh. Ito namang si Leo parang hindi na makaalis sa laylayan ng kanyang nanay. Mas kinampihan pa niyang nanay niyang bruha Anak, hayaan mo na, okay? Hayaan mo na. Hanggat nandito ka, pagpahingahin mo yung puso mo sa sobrang galit, okay? Naku tay, kung hindi lang talaga dahil sa kabaitan mo, siguro matagal na rin akong kriminal. Hays, namana ko na lang sana kasi talaga ang kabaitan niyo Alam mo anak, may magagawa naman kayo ni Leo para maiwasan ninyong mommy niya. Kapag nag-asawa ka, dapat ay bumukod ka. Kahit maliit lamang ang bahay ninyo, basta't kayo lang ang magkasama. Sa ganon, matututo kayong umasa sa isa't isa at walang makikialam sa mga desisyon ninyo sa buhay. Natigilan si Selena. Alam niyang tama ang kanyang ama. Ang ugat ng gulong ito ay ang masyadong pangihimasok ni Doña Felicia sa kanilang pagsasama. At hindi na siya papayag na mangyari ulit iyon. Sa ngayon, mas gusto na muna ni Selena na manatili sa kanilang bahay at magliwaliw nang sa ganon ay hindi na madagdagan pa ang inis niya sa kanyang mahaderang biyanan. Samantala sa mansyon ng Salazar, hindi mapakali si Leo. Sa mga araw na lumipas, pilit niyang inaalam kung ano talaga ang nangyari. Hanggang sa aksidenteng marinig niya ang usapan ng 2 tauhan ng kanyang ina. Grabe si Madam Ang galing nung pagkakuha niya ng picture kay Ma'am Selena. Nagbukang may kabit talaga siya. Oo nga, pero grabe, kawawa naman si Ma'am. Hindi niya alam na plinano lang pala yun ni Madam. Nanlaki ang mata ni Leo. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Pinaglaruan lamang siya ng mommy niya. Sa galit ay agad siyang nagtungo sa opisina ng kanyang ina. Tama na, Mom. Alam ko na ang lahat. Ikaw ang may pakana ng lahat ng to. At ano namang magagawa mo, iho? Pamilya tayo. Ginawa ko lang ang nararapat. Sumusobra na rin kasi ang bilib sa sarili ng babaeng yon. Akala mo kung sino Nadikit lang naman sa atin yung hampas lupang yon. Nararapat? Ang sirain ng asawa ko? Hindi mo na ako maluloko, Mom. Hindi mo na ako kontrolado. At simula ngayon, lalayo na ako sa'yo. Mahal ko yung hampas lupang nilalait mo. And I will never love anybody else. Agad na tinungo ni Leo ang bahay ng pamilya Cruz. Naabutan niyang nakikipagkwentuhan ng kanyang asawang si Selena sa kanyang mga kapatid. Agad niya itong binati na parang wala lang nangyari sa kanilang dalawa. Hi, Selena. Walang imik si Selena. Pilit niyang ibinaling ang kanyang pansin sa kanyang mga kapatid na parang wala lang siyang nakita at narinig. Natatawa na lamang ang kanyang mga kapatid sa pagkukunwari ng kanilang ate. Selena, sorry na Uwi na tayo. Biglang napasigaw ang mga kapatid ni Selena dahil sa kilig. Ngunit naging matigas si Selena. Siyempre, mahal niya si Leo. Pero ayaw naman niyang ibigay lang kaagad kay Leo ang kapatawaran na hindi man lang nito nare-realize ang pagkakamali nito. Hindi ganon kadali, Leo. Matapang na sagot ni Selena. Kung gusto mong makuha ulit ang tiwala ko, hindi ganon kadali yon. Kailangan mo akong ligawan. Province style. Dahil hindi mo naman ako niligawan. Dinaan mo ako sa santong paspasan. Abay ngayon na ang pagkakataon na patunayan mo sa aking seryoso ka. Napakamot na lamang sa ulo si Mang Roldan sa sagot ng kanyang matapang na anak. Akala ni Leo ay nagbibiro lamang si Selena. Wala siyang kaalam-alam na magsisimula na ang pinakamatinding pagsubok sa buhay niya. Umuwi na tayo, Selena. Doon na kita liligawan sa bahay natin. Ano ka, hello? Seryoso ako. Kung talagang seryoso ka na, maiuwi ako sa sarili mong bahay, gawin mo muna ang sinasabi ko. Mananatili ka rito sa amin at hindi libre ang pagstay mo rito. Nag-umpisa si Leo sa pag-igib ng tubig para sa pamilya Cruz.
Buong akala niya ay mag-iigib lamang siya ng tubig para sa isang tao. Laking gulat niya nang makita niya ang 5 drum ng tubig na nakahilera sa likod ng kanilang bahay. At may 2 pang drum sa loob ng banyo at kanilang palikuran. Hindi naman to ligaw eh. Torture naman to. May sinasabi ka, Leo? Sabihin mo lang sa akin kung hindi mo kaya. Umuwi ka na ng Maynila. Ito naman, kayang-kaya ko yan. Yan lang naman pala eh. Agad na tumalikod si Selena at natuwa sa naging reaksyon ng kanyang asawang si Leo. Hindi niya akalaing seryosohin nga ni Leo ang lahat. Kahit pabatid sa kanyang galaw na hindi siya sanay sa pag-iigib, ginawa pa rin ito para lang mapasaya si Selena at magpa-impress na rin sa kanyang mga kapatid. Kasali din sa panliligaw ni Leo ang magluto ng almusal na hindi lamang para kay Selena, kundi sa buong pamilya. Habang pinapanood ni Aling Clara at Mang Roldan si Leo, ay natatawa na lamang sila sa hirap na dinanas ng mayamang lalaki sa poder nila. Naglinis din ng buong bakuran si Leo. Tahimik lamang siyang pinapanood ni Selena at patuloy pa ring naging matigas sa kanyang asawa. Kita naman ni Selena na nahihirapan na si Leo, pero matatagang paninindigan ni Selena. Kailangan ding paghirapan ni Leo ang hinihingi niyang kapatawaran. Isa din kasi ito sa mga patunay na totoo nga ang paghingi ni Leo ng kapatawaran sa kanya. Naranasan din ni Leo na magtanim sa palayan kahit hindi niya alam kung paano hawakan ang mga binhing palay. Nag-alok din siya ng harang sa gabi na pinagtripa ng mga kapatid ni Selena. Hindi siya pinansin ni Selena pero patuloy pa rin siya sa lahat ng ginagawa niya. Minsan nga ay naligo na siya sa ulan para lang matapos ang mga gawain sa munting bakuran ni na Selena. Buo ang loob ni Leo. Hindi siya uuwi ng Maynila na hindi kasama ang kanyang asawa. Sa kabila ng lahat, hindi siya sumuko. Hanggang sa isang gabi, tinawag siya ni Selena. Leo, halika nga muna rito. Bakit? Napatawad mo na ba ako? Hindi pa rin eh. Bakit? Napapagod ka na ba? Hindi wala naman. Medyo kasi, inaantok na rin ako. Ang lagay ba, Leo? Kung babalik ba ako sa Maynila kasama mo, bubukod ba tayo? Agad na tumango si Leo. Kahit saan mo gusto, basta kasama kita. Mukhang mahihirapan kasi talaga ako na magkasama pa kami ng nanay mo sa isang bahay eh. Naiintindihan ko si Lena. Kaya nga nagdesisyon na rin akong umalis na rin sa mansyon dahil ayaw ko namang masira ang relasyon natin. Habang nagkukwentuhan sina Leo at si Lena, ay tila nagiging komportable na si Leo at nagbalak itong halikang muli ang asawa. Selena, baka Ano? Kahit isang kiss na lang ngayong gabi pangtanggal pagod lang. Tinignan ni Selena si Leo at kunwaring nilapit ang kanyang muka. Pinikit na agad ni Leo ang kanyang mga mata sa akalang hahalikan na nga siya ng kanyang asawa. Pero umabot na lamang ng ilang minuto ay hindi pa rin nagdidikit ang kanilang mga bibig. Pagmulat niya ng kanyang mga mata, laking gulat niya na wala na pala si Selena sa kanyang harapan. Napakamot na lamang siya ng kanyang ulo at agad na tumungo sa kanyang tulugan. Isang gabi matapos ang 1 linggong panunuyo, natulog si Leo sa imbakan ng kahoy sa likod ng bahay ni na Selena. Sa dilim, narinig niya ang malalakas na tahol ng aso. Bakit ang weird ng mga ungol ng aso rito? Sa kaba, nagkumot siya at naghintay ng antok. Ngunit biglang may kumilos sa gilid ng kanyang kulambo. Napasigaw si Leo. Halos mahulog sa higaan dahil sa matinding takot. Pero nang makita niya kung sino yon, halos hindi siya makahinga. Si Selena, nakangiti nakaluhod sa gilid ng kanyang banig. Bakit parang multo ang tingin mo sa akin? Malambing na tanong nito. Hindi siya nakasagot. Bigla siyang niyakap ni Selena ng mahigpit. Hinaplos ni Selena ang kanyang muka
at marahang itinapat ang kanyang mga labi sa labi ni Leo. I love you, Leo. I love you too, Selena. Dito ka lang sa akin. Iyayakapin kita buong magdamag. Miss na kita, asawa ko. Ew, ang OA mo, Leo. OA pala ha? Agad na inihiga ni Leo si Selena sa kanyang tabi at pumatong siya sa kanyang asawa. Unti-unting pinadama kay Selena ang labis na pagkamis niya sa bisig ng kanyang asawa. Nung gabing iyon ay muli nilang pinagsaluhan ni Leo ang init ng tunay nilang pagmamahalan. Leo, mahal ko, ikaw ang tahanan ko. Sa huli natutunan ni Leo at Selena na ang tunay na pagmamahal ay hindi lamang tungkol sa kasunduan o pangako, kundi sa pagpili sa isa't isa sa kabila ng lahat. Hindi kailanman magiging perpekto ang isang relasyon, ngunit sa tiwala, respeto at pagsusumikap, maaaring maitamang pagkakamali at muling mabuo ang nawasak. At higit sa lahat, minsan ang pagmamahal ay nangangahulugan ng paglaya mula sa mga bagay na sumasakal dito upang mas lalo itong lumago at tumibay. The end.